Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2341. Ang panunood habang ngumiti si Walter, hindi maiwasang itanong ni Third Elder, nasiyahan ka ba sa iyo, Patriarch? Medyo, kahit na hindi ko masabi na sigurado pa dahil hindi ko pa rin alam kung ano ang kanyang pagkatao. Hindi rin namin alam ang tungkol sa kanyang pamilya o tagapag-alaga. Hindi alintana, kung walang anumang mga problema sa mga lugar na iyon, hindi ako laban sa kanya na naging biyenan ko, sagot ni Walter na tumango. Si Walter, para sa isa, ay alam na kung si Gerald ay may kakayahang magkaroon ng Herculean primordial na espiritu sa kanyang kasalukuyang panahon, tiyak na siya ay isang malaking pagbaril sa paglilinang sa isa pang 10 hanggang 20 taon. Sa pag-iisip nito, hindi niya malalampasan ang kanyang pagkakataon na makakuha ng tulad ng isang natitirang manugang. Sino ang tinawag mong manugang, ama? Iyon ay parang hindi nakakagulat. Bulalas ni Mia na tahimik na sumunod sa kanila sa buong oras na ito bago humawak sa braso ng kanyang ama. Well, hindi ba siya ang pinakamahusay na posibleng pagpipilian para sa iyo? Kung maipasan niya ang aking pagsubok, kung gayon ang iyong reputasyon ay tiyak na mapangalagaan, sagot ni Walter sa isang tono ng pagdoting habang tinapik niya ang ulo ng kanyang mahiyain na anak na babae. Ngunit, hindi ka lamang makapagpasya ng isang bagay na ganito. Mumbled Mia na ngayon ay pula bilang isang kamatis. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang batang babae na ito, anuman, pangatlong nakatatanda. Ayusin ang isang pulong para sa akin kasama ang batang iyon. Siguraduhin na huwag sabihin sa kanya kung sino talaga tayo o maaari nating takutin siya. Inutusan si Walter. Napakahusay, sagot ni Third Elder na may tumango. Ang panunood habang nawala si Gerald sa karamihan, pagkatapos ay pinadali ni Walter ang kanyang mga yapak habang siya ay nagbulong, bumalik ng maaga ngayong hapon. Nais kong mas mahusay na tumingin sa batang iyon. Mabilis sa paglaon ng tanghali na iyon, lahat pagkatapos ng pagkakaroon ng isang simpleng tanghalian bumalik sa kanilang silid upang magpahinga. Kahit na sinundan sila ni Jacob, tahimik lang siyang nakaupo sa sofa. Si Gerald, sa kabilang banda, ay nakaupo sa tapat niya, na nakasimangot habang iniisip niya ang kakaibang tao na nakita niya kaninang umaga. Sa puntong ito, medyo sigurado si Gerald na hindi pa niya nakilala ang lalaki dati. Kaya bakit niya naramdaman na ang likod ng taong iyon ay nadama niya na? Pamilyar. Nang makita kung gaano kalubha si Gerald, sinenyasan si Lucia na tanungin, pag-iisip tungkol sa isang bagay. Nang marinig iyon, agad na naging maingat si Jacob. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang misyon ay upang makilala si Gerald hanggat maaari. Wala. Nagtataka lang ako kung anong uri ng mga item at labis na galit na presyo ang mag-pop up sa susunod na 2.5 araw. Pagkatapos ng lahat, ang mga item kaninang umaga ay nakarating na sa napakalawak na presyo, sagot ni Gerald habang inilalagay niya ang kanyang mga naunang kaisipan. Hindi sila magiging mga bagay na makakaya natin, sigurado iyon, ungol ni Lucia na may buntong hininga. Naisave ni Lucia ng $2 milyong para kay Gerald, ngunit kung ang batang lalaki ay nakahanap ng isang bagay na nagustuhan niya sa mga darating na araw, sineseryoso niya na ang 2 milyon ay sapat para sa item. Bago tumugon si Gerald, biglang sinabi ni Jacob, hold on, sino ang nagsabi sa iyo na ang auction ay tatagal lamang ng 3 araw? Ha! Sa loob ng maraming taon na ako ay dumalo, ang auction ay palaging tumagal ng 3 araw lamang, binulong ng nakakagulat na si Lucian. Iyon ay para lamang sa mga regular na tao. Ang auction ay talagang tumatagal ng 5 araw. Ang tunay na magagandang bagay ay nagsisimula na lumilitaw sa araw na 4. Sa puntong iyon, tanging ang pinakamayaman sa mayayaman ay pinapayagan na manatili, kaya ipinapaliwanag nito kung bakit palagi mong ipinapalagay na ang nagtatapos ang auction sa 3 araw, paliwanag ni Jacob habang umiling-iling siya. Ano? Paano, alam mo rin ang tungkol sa lahat ng ito? Tanong ni Lucia na alam na si Jacob ay walang dahilan upang magsinungaling sa kanila. Gayunpaman, paano niya natagpuan ang impormasyon? Ako, nalaman lamang ang tungkol dito. Sumagot si Jacob pagkatapos ng pagyayelo sandali, isang awkward na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 2342. Dahil alam mo ang lahat ng ito, ikaw ba ang batang master ng isang malaking pamilya o isang bagay? Tanong ni Aiden habang nakaupo siya sa tabi ni Jacob. Kahit na hindi niya alam kung sino talaga si Jacob, masasabi ni Aiden na ang kabataan ay hindi hanggang sa anumang masama. Kung mayroon akong ganoong posisyon, hindi ako naririto. Sagot ni Jacob na may bahagyang mapait na chuckle.
Ang totoo, ang kanyang katayuan ay hindi eksaktong mataas sa loob ng pamilyang Zeman. Siya ay isang alagad lamang na mahusay na inaalagaan ng mga pang-itaas na echelon. Nahihirapan akong maniwala. Pagkatapos ng lahat, hindi man mayroon ka ng tiket ng VIP na iyon, ngunit alam mo rin ang isang bagay na hindi ginagawa ni Uncle Grob. Sabihin sa amin kung sino ka talaga o ilalabas kita. Binalaan si Arden habang hinawakan niya ang balikat ni Jacob. Tingnan, regular lang ako ng magsasaka. Hindi mo lang alam ang tungkol dito dahil ikaw ay mula sa sekular na mundo. Ipinaliwanag ni Jacob. Panipi tuldok. Sapat na lohikal, sagot ni Aiden habang pinakawalan niya ang kanyang mahigpit na pagkakahawak mula sa Jacob. Sige, sapat na iyon, kayong dalawa. Magpahinga ka na. Habang maaari mo. Ang auction ay nagpapatuloy sa isang oras, sabi ni Gerald habang inalis niya ang kanyang kamay, na hinihimok ang lahat maliban kay Jacob na bumalik sa kanilang mga silid. Kapag isinara ng trio ang kanilang mga pintuan sa likuran nila, mabilis na inilatag ni Jacob ang sofa bago iulat ang sitwasyon sa Third Elder. Nang makuha ang mga pag-update, pangatlong nakatatanda sa pag-relay ng impormasyon. Kay Walter. Si Walter mismo ay kumakain ng tanghalian nang sabihin sa kanya ni Third Elder ang lahat ng nangyari. Kapag ang mensahe ay na-relay, hindi maiwasang matawa si Walter bago sabihin, ang bata na iyon ay talagang nais na makakuha ng isang bagay mula sa aming auction. Sige, nais kong gawain mo si Jacob na alamin kung ano ang gusto ni Gerald. Ginagawa namin siyang pabor at makuha ito para sa kanya. Panipi. Ngunit, hindi ba siya gagawa ng kainahinala? Tanong ni Third Elder. Hindi ito eksaktong pamamaraan laban sa batang lalaki o ano paman, kaya hindi mahalaga kung nalaman niya, sagot ni Walter habang umiling-iling siya. Nais ni Walter na makipag-ugnay kay Gerald kaysa sa ngayon. Ang mas maaga ay pinagaling ng batang lalaki ang malamig na lason ng kanyang anak na babae, mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, kahit na patuloy nilang sinasabi na ang malamig na lason ay magkakabisa ng mas kaunti. Kaysa sa isang taon, ito ay talagang isang pagtatansya lamang. Kung ang malamig na lason ay biglang nagpunta sa haywire, magagawa ito. Masira ang mga organo ng kanyang anak na babae nang walang babala. Sa puntong iyon, kahit na ginamit ni Gerald ang kanyang Herculean Primordial Spirit upang mailigtas ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan ay magiging kasing ganda ng wasak. Ano man ang kaso, si Third Elder ay tumango lamang bilang tugon bago sabihin, sige, ibabalik ko agad ang mensahe kay Jacob. Tulad ng pagpapadala ni Third Elder kay Jacob ng kanyang mga bagong order, si Walter na nawala ng gana sa pag-iisip tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na babae ay sinenyasan na tanungin, kung nasaan ang mga bagay na dinala ko, pangatlong Elder. Nasa bodega sila, sagot ni Third Elder pagkatapos mag-isip ng kaunti. Kunin mo sila para sa akin ngayon. Dapat kong makilala si Gerald ngayong gabi o bukas. Gayon din, huwag ipaalam kay Mia ang tungkol dito. Nais kong personal na makilala siya upang makita kung anong uri ng tao talaga siya, sabi ni Walter. Naunawaan, sagot ni Third Elder na may tumango. Sige, bumalik sa anumang ginagawa mo. Hindi natin dapat tapusin ang pagkaantala sa auction ngayong hapon, ungol ni Walter habang tinitingnan niya ang oras bago ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Napakahusay, sagot ni Third Elder habang umalis siya sa silid bago mabilis na makarating sa bodega. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa ng napakalayo bago siya bumagsak kay Mia. Si Mia mismo ay nakasuot ng malinis, puting damit, ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran at ang kanyang magandang balat na kumikinang sa ilalim ng mga nagliliwanag na sinag ng araw. Kabanata 2343. Nang makita ang pangatlong nakatatanda, lumakad si Mia sa kanya bago ngumiti ng Riley habang tinanong niya, papunta sa isang lugar, pangatlong nakatatanda. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay sumagot si Third Elder, sa katunayan, ang batang may bahay, pinadalhan ako ni Master ng isang gawain. Nakikita ko, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa doon pa rin. Gusto ko lang ang katotohanan, sagot ni Mia habang nakatayo siya. Ito ay walang pangunahing. Sinabi lamang ni Master na panatilihin ang isang malapit na relo kay Gerald pati na rin upang matiyak na ang auction ay tumatakbo sa oras, sabi ni Third Elder na may bahagyang gulp, siguraduhing maging maingat sa sinabi niya. Matapos marinig iyon, hindi maiwasang mapurol si Mia. Ngayon ay nag-aalsa at nawala sa kanya ang naunang pag-iingat, pagkatapos ay sumagot siya, ano ang napakabuti sa kanya pa rin. Well, sa palagay ko alam mo na ito, ngunit marahil ay nilayon ni Master na gawin si Gerald na kanyang manugang kung ang batang lalaki ay nakakatugon sa lahat ng kanyang inaasahan, dapat iyon. Nangyayari, kahit papaano, magagawa mong mapanatili ang iyong reputasyon, ungol ng pangatlong nakatatanda sa isang medyo napahiya na tono.
Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay kailangan lamang sabihin. Panipin tuldok. Sige, tama. Maaari kang magpapatuloy sa iyong trabaho, pangatlong nakatatanda, ungol ni Mia na ayaw marinig ang anumang bahagi nito. Kahit na mayroon siyang kaunting interes kay Gerald, ang mga salitang iyon ay hindi dapat sinasalita. Si Mia, para sa isa, ay hindi pa nahulog sa pag-ibig dati. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Zeman ay isang mahigpit. Sa sinabi nito, bahagya siyang nakipag-ugnay sa sinuman sa labas ng kanyang pamilya mula pa noong bata pa. Mag-iiwan ako noon, batang may bahay, na pinag-uusapan kung saan, sinabi sa akin ni Master na paalalahanan ka na magtungo sa auction mamaya, sagot ni Third Elder habang pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, nagpapasalamat na pinamamahalaang niyang panatilihing lihim ang mga utos ni Walter. Kasunod nito, mabilis siyang umalis, natatakot na tatawagan ulit siya ni Mia. Ito ay tungkol sa isang hapon nang ang mga pintuan ng auction house ay binuksan muli at nagsimulang mag-umpisa ang mga tao sa loob. Bueno, ang mga tao ay hindi kasama ang maliliit na pamilya na nakuha ang nais nila kaninang umaga, syempre. Bagaman naiwan ang mga maliliit na pamilya na iyon, ang mas malalaking pamilya na bumili na ng mga item kaninang umaga nakipag-away. Pagkatapos ng lahat, kasama ang kanilang prestihiyo at katayuan, walang maglakas loob na gumawa ng isang paglipat sa kanila. Hindi alintana, sa sandaling bumalik si Gerald at ang kanyang partido sa kanilang pagtingin sa kahon, nalaman nila na ang lahat ng nakaraang pagkain at inumin ay napalitan ng mga bago. Ang isa pang bagay na dapat tandaan ay ang Yaakov ay hindi naroroon, kahit na naisip ni Gerald na simpleng umalis siya upang iulat ang sitwasyon sa pamilya ng tagapag-ayos. Si Gerald, para sa isa, ay hindi masyadong nag-abala tungkol sa kawalan ni Yaakov. Pagkatapos ng lahat, siya ay literal na nasa isla ng tagapag-ayos. Kung nais ng tagapag-ayos na gumawa ng hakbang sa kanya, magagawa niya ito sa mga nakaraang taon. Sa halip na kumuha lamang ng isang tao upang pagmasdan siya. Bago may pagpapatuloy ni Gerald ang pag-iisip tungkol dito, ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol ng si Aiden na ngayon ay napagtanto na si Yaakov ay hindi nakaupo sa tabi niya. Sabihin mo, nasaan ang Yaakov? Siya ay naglalakad kasama namin sa buong oras na ito, hindi. Saan siya napunta? Panipi. Marahil ay tumungo lamang sa banyo, sagot ni Gerald sa isang hindi marunong na tono. Ilang sandali bago nagsimula ang auction, pinasok ni Yaakov ang kahon ng pagtingin. Hindi man lang nagsasabi ng isang salita, mabilis siyang tumungo sa mesa upang bumagsak sa isang buong tasa ng tubig, sa sandaling tapos na siya, hinabol niya ang kanyang mga labi dati. Sinasabi, hulaan kung ano ang nangyari. Pumunta, sagot ni Aidan. Well, papunta ako sa banyo, narinig ko na ang dalawang miyembro ng pamilya na bumili ng mga item sa auction kaninang umaga ay pinatay bago pa man sila magkaroon ng isang pagkakataon na umalis sa isla. Ang mga tao ay talagang matapang na gumawa ng gayong mga krimen sa araw. Sabi ni Lucia na may bahagyang pagsimangot. Kahit na alam na niya na ang mga kaso tulad ng mga ito ay hindi pangkaraniwan, ito ay sa halip ay flabbergasting. Kabanata 2344. Walang kapayapaan sa Green Drake Island, ang tanging paraan upang matiyak ang iyong kaligtasan dito ay sa pamamagitan ng pagiging malakas. Kapag ikaw ay sapat na makapangyarihan, walang maglakas loob na hawakan ka, ungol ni Yaakov na may buntong hininga. Ang totoo, mas maaga siyang tumakbo pagkatapos matanggap ang isang kagyat na paunawa mula sa ikatlong elder tungkol sa kasong ito. Karaniwan, hindi nais ni Third Elder si Gerald na pumasok sa anumang hindi kinakailangang panganib, kaya natapos niya ang pagpapadala ng isang maliit na koponan ng mga nagtatanim ng Zeman upang maprotektahan ang batang lalaki. Habang totoo na si Gerald ay mayroong Herculean primordial spirit sa loob niya, ang karamihan sa mga tao dito ay hindi eksaktong average na Diyos, kaya mayroon pa ring isang makatarungang pagkakataon na si Gerald ay maaaring magtapos sa pagtalo. Hindi alintana, si Yaakov mismo ay naatasan na mapanatili ang isang mapagbantay na mata sa kanyang paligid. Ang pangalawa ay naramdaman niya ang anumang panganib, sinabihan siya. Agad na iulat ito upang ang mga Zemans ay maaaring makakuha ng aksyon na nagpoprotekta sa Gerald. Nodding bilang tugon, sumagot si Lucian. Inaakala kong tama ka. Pa rin. Nagtataka ako kung bakit ang tagapag-ayos ay walang ginagawa upang makialam sa mga pagpatay na ito, kontento na ba sila sa pag-upo at pinapanood ang kaguluhan na nagbukas. Muttered Gerald. Matapat, habang mas gusto nilang panatilihing minimum ang mga casualty, ang tagapag-ayos ay hindi lamang makakapasok. Kung ginawa nila, technically na tinutulungan nila ang isang partido at nakakasakit sa isa pa, at hindi lang ito gagawin, paliwanag ni Yaakov habang umiling-iling siya. Alam ng lahat ng mga Zemans. At kung paano eksaktong alam mo ito? Tanong ni Aidan.
Ang pag-clear ng kanyang lalamunan ay bahagyang awkwardly at paalalahanan ang kanyang sarili na mag-isip bago magsalita sa susunod na oras, sinabi ni Jacob, ako, hulaan lamang ito. Panipi tuldok. Hindi ka nagtatrabaho para sa tagapag-ayos ng isla, ikaw ba? Tanong ni Aiden habang tinitigan niya ng mabuti si Jacob. Siyempre, hindi ako. Kung ako, bakit ako nakaupo dito? Bulalas ni Jacob. Bago maipagpatuloy ni Aiden ang kanyang pagsisiyasat, opisyal na ipinagpatuloy ang auction. Lahat ngayon ay nakatingin sa talahanayan ng auction, nagtataka kung anong item ang iharap sa susunod. Pagkatapos ng lahat, ang hugis na kaldero mula sa pamilyang Marshall ay nagdulot ng isang pukawin ng umaga. Upang linawin kung bakit iyon, ang mga pellets at tonics ay kailangan ng mga pag-aari para sa mga magsasaka, hindi lamang upang mapagbuti ang kanilang lakas, kundi pati na rin upang madagdagan ang mga rate ng pagpapagaling sa pinsala. Ano pa, ang karamihan sa mga tao ay hindi makagawa ng mga naturang pellets at tonics dahil wala silang tamang tool. Gayunman, sa hugis ng kaldero ng hayop at ang tamang race eta, gayunpaman, tiyak na magbabago ito. Kahit na hindi mo kinuha ang mga pellets at tonics para sa iyong sarili, maaari mo pa ring ibenta ang iyong mga produkto at makakuha ng isang matatag na stream ng kita. Alinmang paraan, kahit na ang lahat ay tumitingin sa auction table, si Walter at ang kanyang partido ay nakatitig kay Gerald. Ang kanyang mga paa ay tumawid at isang ngiti sa kanyang mukha, hindi maiwasang sabihin ni Walter, alam mo, mas tinitingnan ko siya, mas nakikita ko kung gaano kagaling ang batang ito. Hindi alintana, nagawa mo na ba ang mga pag-aayos? Pangatlong nakatatanda, panipi, hindi pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong biglaang gumawa ng isang paglipat ngayon, maghintay lamang hanggang matapos ang auction. Kukunin niya ang mensahe ngayong gabi, sagot ni Third Elder habang umiling-iling siya. Fine sa akin, sabi ni Walter na may tumango. Panipi tuldok. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Tanong ni Mia na may pakiramdam na ang kanilang pag-uusap ay tungkol sa kanya at Gerald. Tungkol ito sa mga magsasaka na pinatay ngayon. Sinabi ko sa ikatlong kapatid na alagaan ang kanilang mga bangkay sa sandaling natapos na ang auction ngayon, paliwanag ni Walter na nagsinungaling na natural habang siya ay huminga. Talagang, Mother Mia, malinaw na hindi napatunayan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay palaging naruroon sa mga nasabing mga auction, subalit hindi pa niya napag-usapan ang mga nasawi dati. Bakit siya magsisimulang mag-alaga ngayon? Bukod, ang paghawak sa mga naturang kaso ay karaniwang naiwan sa mga alagad. Bakit siya nagpadala ng pangatlong nakatatanda upang personal na hawakan ito sa oras na ito? Alam kung gaano kalalim ang kanyang anak na babae, sumagot lang si Walter, nagsinungaling ba ako sa iyo? Nang marinig iyon, tumahimik si Mia. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay tunay na hindi nagsinungaling sa kanya mula pa noong siya ay bata pa. Kabanata 2345. Ano man ang kaso, kahit na ang lahat ay inaasahan na mas kapanabik na mga item na nasa auction dahil ang hugis na kaldero na may hayop ay para sa mga grabs kaninang umaga, natapos silang mabaigo dahil kakaunti lamang ang mga bihirang item na naibenta. Habang totoo na ang mga bihirang item ay walang alinlangan na magdulot ng isang pukawin sa mga regular na tao. Ang mga dadalo ay mga magsasaka mula sa malalaking pamilya. Sa madaling salita, ang mga item noong hapon ay medyo basura sa kanila. Alinmang paraan, sa oras na matapos ang auction at ang lahat ay nagsimulang umalis, madilim na. Habang ang ilang mga tao ay naghihinuha ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, pagkatapos na nakaupo doon para sa isang buong araw, ang lahat ay pagod na masabik silang bumalik upang makapagpahinga. Naturally, si Gerald at ang kanyang partido ay lumakad sa gitna ng karamihan. Gayunman, habang naglalakad sila, hindi maiwasang sumimangot si Gerald. Siya, para sa isa, ay maaaring makaramdam na may sumusunod sa kanya. Sa halip na lumingon sa oras na ito, gayunpaman, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pagkatapos ng lahat, wala siya. Bumili ng anumang bagay upang makakuha ng isang pag-atake mula sa mga kaaway. Sa pag-iisip nito, ang mga taas sa kanya ay marahil ang mga kalalakihan ng tagapag-ayos. Si Jacob ay nasa tabi din niya, kaya ano pa ang magagawa niya? Hindi alintana, tulad ng sa hapon, nagkaroon sila ng mabilis na pagkain bago bumalik sa kanilang sala. Di nagtagal, si Jacob ay lumapit sa Gerald na malinaw na nag-aalangan. Nang makita iyon, tumayo si Gerald bago maglakad papunta sa kanyang silid na hinihimok si Jacob na sumunod pagkatapos. Nakaupo sa mesa sa tabi ng kanyang kama, pagkatapos ay sinindihan ni Gerald ang isang sigarilyo bago kalmado na nagtanong, kaya, ano ito? Panipi tuldok. Well,
Nakakuha lang ako ng isang mensahe na nagsasabi na nais ng aking pamilya na talakayin ang isang bagay na mahalaga sa iyo ngayon, ungol ni Jacob na may isang gulp, malinaw na nag-aalala na tatanggi si Gerald. Napaputok sa kanyang sigarilyo, tumango lang si Gerald bago sabihin, oo naman, humantong sa daan. Ha, handa ka lang na ganyan. Tanong ni Jacob na nahuli ng bantay sa tugon. Ano, kailangan ko bang magbago muna sa isang bagay na mas malala? Sagot ni Gerald na may isang chuckle. Hindi. Naisip ko lang na hindi ka sasang-ayon ng madali, ungol ni Jacob habang umiling-iling siya. Nakahiwalay na bahagi ng isla. Sa madaling salita, ang pagtakas ay medyo imposible. Sa pag-iisip nito, maaari rin siyang sumabay at makita kung paano napunta ang mga bagay bago isipin ang kanyang susunod na hakbang. Ang tren ng pag-iisip ni Gerald ay naputol kung kailan. Itinuro ni Jacob ang mga bahay bago sabihin, dito kami nakatira, kapatid na si Gerald. Panipi tuldok. Nakikita ko. Sabihin mo sa akin, ano ang ranggo mo sa pamilya? Tanong ni Gerald. Ako, isang ordinaryong alagad lamang, binulong ni Jacob habang kiniskis niya ang likod ng kanyang ulo sa kaunting kahihiyan. Nodding bilang tugon, sinabi ni Gerald, nakikita ko. Well, humantong sa daan. Panipi. Kasunod nito, inihayag ni Jacob ang kanyang pagkakakilanlan sa mga kalalakihan na may kulay abo na nagbibigay ng pag-access sa duo sa isa sa mga bahay. Sa ilalim ng tingga ni Jacob, agad na dinala si Gerald sa isang pangunahing hitsura ng silid na may ilang mga upuan lamang sa loob. Nang umupo si Gerald, yumuko si Jacob bago sabihin, mangyaring maghintay ng ilang sandali, si Brother Gerald. Ipapaalam ko sa aking senior ang iyong pagdating. Panipi. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang umalis si Jacob sa silid. Kabanata 2346. Nakakakita ng pamilyar na bundok, si Gerald ay ngumiti ng mahinahon bago magtanong, na pinag-uusapan kung saan, sa palagay mo ba matututunan ko ang mga lihim ng bundok na iyon sa sandaling nakilala ko ang iyong nakatatanda? Hindi ko masabi na sigurado, pinakamahusay na kung tatanungin mo lang siya ng personal, ungol ni Jacob na may isang awkward na ngiti, malinaw na nag-aalala na hindi niya sinasadyang sabihin ang isang bagay na mapapahamak sa kanya. Naririnig iyon, hinawakan lang ni Gerald ang kanyang kamay ng isang buntong hininga bago sabihin, fine, titigil ako sa pagtatanong. Ito ay tungkol sa isa pang kalahating oras mamaya nang ang duo sa wakas ay nakarating sa isang hilera ng mga bahay. Kahit na ang mga bahay mismo ay hindi lumilitaw sa karaniwan, hindi maiwasang makahinga si Gerald nang makahinga siya nang makita niya ang maraming mga kabataang lalaki na may kulay abo na nagbabantay sa pasukan sa bawat bahay. Ang mga tagapag-ayos ay malamang na nanirahan dito, at marahil ay tinawag nila siya para sa paglabag sa likod noon, habang hindi siya sigurado kung ang ibig sabihin ng mga tagapag-ayos ay may pinsala sa kanya, alam niya na walang gaanong punto sa kanya na iniisip ito. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang nakilala nila siya, ngunit siya ay nasa isang nakahiwalay na bahagi ng isla. Sa madaling salita, ang pagtakas ay medyo imposible. Sa pag-iisip nito, maaari rin siyang sumabay at makita kung paano napunta ang mga bagay bago isipin ang kanyang susunod na hakbang. Ang pag-iisip ni Gerald ay naputol ng maikli nang ituro ni Jacob ang mga bahay bago sabihin, dito kami nakatira, kapatid na si Gerald. Panipi tuldok. Nakikita ko. Sabihin mo sa akin, ano ang ranggo mo sa pamilya? Tanong ni Gerald. Ako, isang ordinaryong alagad lamang, binulong ni Jacob habang kiniskis niya ang likod ng kanyang ulo sa kaunting kahihiyan. Nodding bilang tugon, sinabi ni Gerald, nakikita ko. Well, humantong sa daan. Panipi. Kasunod nito, inihayag ni Jacob ang kanyang pagkakakilanlan sa mga kalalakihan na may kulay abo na nagbibigay ng pag-access sa duo sa isa sa mga bahay. Sa ilalim ng tingga ni Jacob, agad na dinala si Gerald sa isang pangunahing hitsura ng silid na may ilang mga upuan lamang sa loob. Nang umupo si Gerald, yumuko si Jacob bago sabihin, mangyaring maghintay ng ilang sandali, si Brother Gerald. Ipapaalam ko sa aking senior ang iyong pagdating. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang umalis si Jacob sa silid. Makalipas ang 10 minuto nang marinig muli ni Gerald ang pagbubukas ng pinto. Tumitingin, binati si Gerald sa paningin ng isang may edad na tao nagbibigay ng magarbong damit na pumapasok sa silid. Nakita rin ni Gerald na mayroong hindi bababa sa 100 iba pang mga kalalakihan na sumusunod sa taong nasa gitnang may edad na, kahit na si Jacob lamang at isang matandang lalaki na kulay abo ang pinapayagan sa silid. Habang si Gerald ay walang ideya kung sino ang nasa edad na tao, hindi niya alam kung ano ang antas ng paglilinang ng tao, tumayo siya ng may sulot bago sabihin, Senior. Naturally, ang taong nasa gitna na iyon ay si Walter.
Nang makita ang mga aksyon ni Gerald, sukat niya ang batang lalaki bago ngumiti habang siya ay lumakad sa kanya at sumagot, "Matagal na kitang pinapanood ngayon, bata." Pagtaas ng isang bahagyang kilay, sinabi lamang ni Gerald sa isang malambot na tono. "Nakikita ko." Bago pa man, payagan akong ipaliwanag na talagang wala akong ideya na ang bundok ay isang ipinagbabawal na lugar noong una kong tinangka na makalapit ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagpatuloy sa pagtingin sa bundok sa sandaling nalaman kong hindi ako dapat pumunta doon. "Ano? Anong bundok? Ipinagbabawal na lugar?" Tanong ni Walter habang lumingon siya upang tumingin sa pangatlong nakatatanda, malinaw na nalilito. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa Mount Nimbus, ungol ng pangatlong nakatatanda. "Oh, iyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Walang malaking lihim tungkol sa lugar na iyon. Kung talagang nais mong pumunta, maaari lang akong magpadala ng isang tao upang ma-escort ka doon upang tumingin sa paligid." "Kumusta naman yan?" tanong ni Walter habang inalis niya ang kanyang kamay sa Gerald. "Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi na kailangan para sa," sagot ni Gerald na may bahagyang hindi nakakagulat ng ngiti, maliwanag na hindi inaasahan na sabihin ng makapangyarihang tao ang mga bagay na ito sa kanya. "Nakikita ko, alinman sa paraan, nag-dinner ka na ba?" tanong ni Walter habang gestured siya sa upuan sa likuran ni Gerald. Kabanata 2347. Ang panunood habang nakaupo si Walter sa kabaligtaran na dulo kahit na sina Third Elder at Jacob ay nanatiling nakatayo ng tahimik sa likuran niya, umiling-iling si Gerald bago sabihin, "Wala ako. Pinangunahan ako ni Jacob dito kaagad pagkatapos matapos ang auction." "Panipi. Ano? Bakit hindi mo hinayaan na kumain muna si Gerald bago siya dalhin?" tanong ni Walter habang nagtaas siya ng kaunting kilay habang nakatingin kay Jacob. "Ako humihingi ako ng paumanhin, kapatid na si Gerald." Whimpered Jacob. "Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Alinmang paraan, maglingkod sa amin ng ilang pagkain, at tiyaking magdala ng isang bote ng mabuting alak din. Nais kong uminom kasama si Gerald mamaya." Iniutos. Walter na may isang alo ng kanyang kamay, na hinihimok si Jacob na magmadali sa labas ng silid. Siyempre, iniwan nitong lubos na nalilito si Gerald. Hindi sigurado kung ano ang nangyayari, sinenyasan si Gerald na sabihin, "Walang kailangan, hindi alintana, kung nasaktan kita, pagkatapos ay sabihin mo lang sa akin kung ano ang ginawa ko at mananagot ako ng responsibilidad para sa aking mga aksyon. Kalimutan mo lang ang pangyayaring iyon at makapagpahinga. Gayon din, inaasahan kong magkaroon ka ng iyong pagkain." Pagkatapos ng lahat, ang pakikipag-chat sa isang walang laman na tiyan ay ang ganap na pinakamasama. Sumagot si Walter ng may ngiti. Kahit na ang kanyang mga salita ay mabait, matapat silang nadama na mas katulad sa isang order. Alinmang paraan, pagkatapos marinig iyon, tumahimik si Gerald. Sa pag-iisip muli, malalim na siya sa mga clats ni Walter. Maaari rin niyang kunin ang alok ng pagkain upang magkaroon siya ng higit na lakas upang labanan muli sa ibang pagkakataon kung kinakailangan. Sensing ang pagbibitiw ni Gerald, pagkatapos ay hinaplos ni Walter ang kanyang mga palad bago magtanong, "Kaya, alin ang bahagi ng westo na galing ka, binata?" "Ang timog," sagot ni Gerald. "Nakikita ko, at kung gaano karaming mga tao ang nasa iyong pamilya. Ano ang kanilang mga trabaho? At ang lalaki ba ay kasama mo ang iyong ama o tiyuhin?" tanong ni Walter pagkatapos ng kaunting pagpos. "Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi siya nauugnay sa dugo. Nagkakilala ko lang siya. Gayon din, ako lamang ang naiwan sa aking pamilya," sagot ni Gerald, ang kanyang ekspresyon na ngayon ay kapansin-pansin na mas madidilim na tinanong ni Walter. Hanggang sa nalaman niya kung ano ang tunay na layunin ni Walter, hindi sasabihin ni Gerald ang isang bagay tungkol kay Mila o sa kanyang mga magulang sa takot na siya ay magdulot ng hindi kinakailangang mga problema para sa kanila. Hindi alintana, tumango lang si Walter habang nagbubulong siya, nakikita ko, ito ay mabuti. Ito ay hindi madaling gawain para sa isang nag-iisa na magsasaka ng walang pamilya, hindi bababa upang makuha ang espiritu ng primordial ng Herculean sa pamamagitan ng mas manipis na pagsisikap at talento lamang. Habang ang isang tiyak na halaga ng swerte ay tiyak na kasangkot, naniniwala si Walter na si Gerald ay higit pa sa natitirang kaysa sa karamihan sa mga kabataan sa kanyang edad. Sa katunayan, marahil ay 3 mga alagad lamang sa kanyang pamilya na nagbahagi ng antas ng lakas ni Gerald. Gayunpaman, ang mga alagad na iyon ay nakarating lamang sa kanilang kasalukuyang antas ng paglilinang dahil sa tulong ng pinakamahusay na mga suplemento ng pellet na inalok ng paglilinang, pati na rin ang kanyang gabay upang matulungan silang makabisado ang mga nangungunang pamamaraan ng pamilya. Sa pag-iisip, kung sinimulan nila ang kanilang mga paglalakbay sa paraang mayroon si Gerald, wala sa kanila. Ay,
Impyerno, walang sino man sa kanyang pamilya ang makarating sa kung gaano kalakas ang mga ito. Ang pag-iisip ng tren ni Walter ay naputol ng maikli nang magtanong si Gerald, "Fine. Wala ito. Mas mag-uusap kami sa sandaling puno ka na," sagot ni Walter, hindi nais na malaman ni Gerald kung ano ang iniisip niya. Alinmang paraan, alam ni Walter na kailangan niyang gawin ng mas seryoso ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ng kanyang anak na babae ay nakataya dito. Bago tumugon si Gerald, ipinasa ni Third Elder ang ilang sariwang lutong tsaa na ang isa sa mga kamag-anak ay nagbigay sa kanya habang nagsasabing, "Mayroon bang tsaa, Junior Gerald?" Panipi tuldok. "Salamat. Nakilala ba natin dati, nakatatanda?" Tanong ni Gerald habang kinuha niya ang tsaa habang tinitingnan ang pamilyar na matandang lalaki. Kabanata 2348. "Mayroon kaming. Hindi mo ba naaalala?" Sumagot ng pangatlong nakatatanda na may ngiti. "Ikaw, ang matandang lalaki na humabol sa akin noon, di ba?" Sabi ni Gerald matapos mabigyan ng mas malapit na hitsura ang matandang lalaki. Habang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na bigyan ng maayos na pagtingin si Third Elder noon, ang aura at figure ng senior ay sapat na para malaman ni Gerald kung sino siya. Sa katunayan, kailangan kong aminin na mas mabilis ka kaysa sa inaasahan ko, sagot ng grinning Third Elder. Mayroon akong isa pang senior upang pasalamatan iyon. Kung hindi siya pumasok tiyak na mahuli ako noon, nagsasalita kung saan, nagtataka ako kung pareho kayong nakilala sa matandang babae na iyon, sabi ni Gerald as ay umiwas siya ng isang ngiti. Isang matandang babae, sagot ni Walter na may bahagyang nakataas na kilay. Marahil siya ay isang tao lamang mula sa auction, sabi ni Third Elder, kahit na alam na ang matandang babae ay talagang ang batang may bahay na hindi magkakilala. Siya, para sa isa, alam na hindi ito ang pinakamahusay na oras upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi alintana, tumango lang si Gerald habang sumagot siya, "I guess." Di nagtagal, bumalik si Jacob sa silid. Matapos ang pagbulong ng isang bagay sa tainga ni Walter, ang gitnang tao ay tumayo ng isang chuckle bago ipahayag, "Handa na ang pagkain, aking kaibigan. Halika subukan ang top-notch na pagluluto ng aking chef. Kung gusto mo ang kanyang pinggan, huwag mag-atubiling magkaroon ng iyong mga pagkain dito sa buong panahon ng auction. Dala." Matapos mapanood sina Walter at Third Elder Liv, mabilis na hinailan ni Gerald si Jacob na malapit ng sundin ang mga ito sa tabi bago bumulong, "Sige, oras na sinabi mo sa akin kung sino talaga sila." Panipi tuldok. Paumanhin, ngunit hindi ko masabi ang isang salita. Sagot ni Jacob sa isang walang magawa na tono. Alang-alang sa langit, ungol ni Gerald, lubos na nasaroon ng loob na hindi siya nakakuha ng isang salita sa labas ng Jacob. Alam na hindi siya makakakuha ng anumang bagay sa batang lalaki, si Gerald ay nagsimulang magtungo sa silid kainan na hindi masyadong malayo sa pagdating sa pantay na plain looking room, nakita ni Gerald na maraming pagkain ang naihatid sa round table sa loob. Ano pa, mayroong isang malakas na aroma ng alak na naghihintay sa hangin. Nanunood habang pumasok si Gerald, mabilis na nagbeken si Walter habang nagsasabing, "Nariyan ka. Halika, may upuan." Panipi. Habang hindi masabi ni Gerald kung ano ang antas ng paglilinang ni Walter, alam niya sa isang katotohanan na ang nasa gitna na tao ay mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, bakit pa ang kanyang Herculean primordial na espiritu ay hindi nakakakita ng tunay na lakas ni Walter? Ano man ang kaso, pagkatapos ng pagsunod sa mga utos ni Walter, sinenyasan si Gerald na tanungin, nagsasalita kung saan, "Masasabi mo ba sa akin kung sino ka? Hindi ako sigurado kung paano ka tugunan." Panipi. Matapos ang isang bahagyang pag-pause, sumagot si Walter. "Pumunta ako ni Z-Man. Maaari mo lamang akong tawaging Uncle Z-Man." Panipi. Nang makita kung paano nag-aalangan si Walter, alam ni Gerald na hindi na siya makakakuha ng karagdagang impormasyon sa lalaki. Gayunpaman, kahit papaano, alam niya ngayon na ibinahagi ni Walter ang parehong pamilya tulad ni Jacob. Ano man ang kaso, sinabi ni Gerald, "Isang kasiyahan na makilala ka, Uncle Z-Man." Tumatawa bilang tugon, si Walter na nalulugod na marinig ang tinawag lamang ni Gerald pagkatapos ay ipinahayag, ang minahan ng kasiyahan. Alinmang paraan, sige at maghukay. Alam mo, kahit nawala na ako sa mga taon na ito, gusto ko pa rin ang lutuing Weston. Panipi. Matapos ang isang bahagyang tumango, si Gerald na nagtrabaho ng gana sa pag-upo sa kahon ng pagtingin sa buong hapon tinutulungan ni Bigan ang kanyang sarili sa pagkain, iniwan si Walter at pangatlong nakatatanda na simpleng tumitig ng tahimik habang kumakain siya, hindi nais na matakpan ang kanyang pagkain. Si Walter, para sa isa, ay nakita na ang batang lalaki bilang kanyang anak na lalaki.
Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Gerald sa isang angkop na edad, ngunit siya rin ay malakas at nagmamay-ari sa halip na mataas na paglilinang, tulad ng inaasahan ng may-ari ng Herculean Primordial Spirit. Bumalik noong una niyang nalaman ang tungkol sa malamig na lason sa katawan ni Mia, determinado siyang makuha ang may-ari ng Herculean Primordial na espiritu upang matulungan siya, kahit na nangangahulugang ang kanyang anak na babae ay kailangang makopya sa isang matatandang lalaki o isang baldado na gangster. Sa pag-iisip, may katuturan lamang kung bakit nakita ni Walter si Gerald bilang isang senaryo ng pinakamahusay na kaso. Kabanata 2349. Matapos mapanood si Gerald na kumain ng ilang sandali, ang salivating Yaakov na hindi kumakain sa buong hapon din hindi maiwasang mapusok, pwede ba ay? Alam kung gaano kahirap si Yaakov ay nagtrabaho sa mga nakaraang araw, tumango si Walter bago magambala, oo, huwag mag-atubiling kumain sa amin. Panipi tuldok. Iyon. Talagang nais na tanungin kung maaari ba akong maghintay sa labas, ungol ni Yaakov habang tinuro niya ang pintuan, hindi nang ahas na isipin ang tungkol sa pagkain bago ang patriarch at pangatlong nakatatanda. Bago tumugon si Walter, hinailan ni Gerald si Yaakov sa upuan sa tabi niya bago sabihin, hindi mo ba makita kung magkano ang pagkain sa mesa? Walang paraan na maaari kong tapusin ang lahat ng ito lamang. Sa sinabi nito, umupo ka at sumali sa akin. Panipi tuldok. Ay, ungol ni Yaakov na may nakakahiyang ngiti habang lumingon siya kay Walter. Nang makita ang pagtango ni Walter, bumagsak si Yaakov bago umupo sa mesa at kumuha ng ilang mga chopstick. Hindi tulad ng kung paano siya karaniwang kumakain, siniguro ni Yaakov na mabagal ang kanyang pagkain sa oras na ito, paminsan-minsan ay lumingon upang tingnan si Walter upang makita kung tama ba para sa kanya na magpatuloy sa pagkain. Si Gerald, sa kabilang banda, ay hindi gaanong nagmamalasakit sa mga etika. Sa anumang oras kahit kailan, natapos na niya ang ulam sa harap niya. Pinupunasan ng kanyang bibig, sinenyasan si Gerald na tanungin, Uncle Zeman, Senior, hindi ba kayong dalawa na kumakain? Kumain na kami. Huwag mo kaming isipin, sagot ni Walter. Nakikita ko, mabuti, ipagpapatuloy ko ang pagtulong sa aking sarili noon, sabi ni Gerald na may ngiti habang siya ay tumayo at nagdala ng isa pang ulam na mas malapit sa kanya. Maya-maya pa ay nang maglaon ng si Gerald na sa wakas ay buong tasa ng isang nasiyahan na belch habang tinatapik ang kanyang tiyan. Ang pagkain ba sa gusto mo, Gerald? Tanong ni Walter habang pinapalakpakan ang kanyang mga kamay, na nag-uudyok ng ilang mga tagapaglingkod sa Zeman na limasin ang mesa. Sa oras na ang talahan na yan ay speak at span, mas maraming mga lingkod ang nagsilbi sa kanila ng ilang mga sariwang lutong tsaa. Ang pagkain ay hindi ka nais-nais, sagot ni Gerald na may tumango. Natutuwa na marinig. Huwag mag-atubiling kumain sa aming lugar anumang oras na nais mo pagkatapos nito, ipinahayag ni Walter habang siya ay sumipsip sa kanyang tsaa. Nang marinig iyon, hindi makakatulong si Gerald ngunit itaas ang isang maliit na kilay. Sa buong pagkain niya, nagtataka siya kung ano ang tunay na motibo ni Walter para sa pagtawag sa kanya, upang hindi mapakinabangan. Gamit nito, nagpasya si Gerald na magtanong. Pinahahalagahan ko ito. Hindi alintana, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ako tinawag ngayon? Panipi. Naririnig iyon, agad na kumupas ang ngiti ni Walter. Ngayon ay naghahanap ng mas seryoso, iniutos ni Walter. Isara ang pintuan, Yaakov. Panipi. Kaagad. Ipinahayag ni Yaakov tulad ng ginawa niya tulad ng sinabi sa kanya. Kapag sarado ang pinto, lumingon si Walter upang tumingin kay Gerald bago magtanong sa isang malalim na tinig, taglay mo ang Herculean Primordial Spirit, tama? Ginagawa ko, sagot ni Gerald, naalala kung paano tumpak na sinabi ng matandang tao sa mga sinaunang lugar ng pagkasira kung ano ang antas ng kanyang paglilinang. Kung kahit na ang matandang iyon ay makamit iyon, hindi ito kataka-taka para kay Walter na makakakita sa pamamagitan niya. Nakikita ko, kung iyon ang kaso, kung gayon mayroong isang maliit na pabor na kailangan kong hilingin sa iyo, sagot ni Walter, ngayon ay tiyak na si Gerald ang kanyang hinahanap. Sa kumpirmasyon ni Gerald, ang mga mata ni Walter ay hindi makakatulong ngunit ang tubig ng bahagya habang ang teacup sa kanyang kamay ay nanginginig sa kanyang ginhawa. Lahat ako ng tainga, Uncle Zeman. Tutulungan kita kung nasa loob ako ng aking mga kakayahan. Bilang kapalit, gayunpaman, inaasahan kong sasagutin mo ang ilan sa aking mga katanungan, sabi ng bahagyang nakakagulat na si Gerald. Mas nakaka-relax na ngayon, tinanong ni Walter, ano ang nais mong malaman? Ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? At nakikita lamang ang isla sa mga auction. Sagot ni Gerald matapos huminga ng malalim, umaasa na sa wakas ay sumagot ang kanyang mga katanungan. Kabanata 2350.
Medyo ang mga tanong na mayroon ka doon, sabi ni Walter, na nilibang sa mga pagtatanong ni Gerald. Inaasahan kong sasagutin mo sila, napakahalaga sa akin, sagot ni Gerald sa isang seryosong tono na siya ay yumoko. Napakahusay, kung gayon. Ang buong pangalan ko ay Walter Zeman, at ako ang patriarch ng pamilyang ito, pati na rin ang tagapag-ayos ng auction na ito. Tulad ng para sa iyong pangalawang tanong, mayroong isang puwersa na larangan ng mahahalagang chi sa paligid ng isla, tulad ng isa sa paligid ng Mount Nimbus. Sa sinabi nito, ang Greendrake Island ay makikita lamang kapag tinanggal ko ang patlang ng puwersa sa panahon ng mga auction, paliwanag ni Walter na walang tunay na isyu sa mga tanong ni Gerald. Matapat kahit na hindi niya kailangan ang tulong ni Gerald, sasagutin pa rin niya ang mga pagtatanong na iyon. Iyon lang. Tanong ni Gerald na may bahagyang nakataas na kilay. Gaano kakomplikado ang inaasahan mo? Sagot ni Walter na may isang chuckle. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Alinmang paraan, ngayon na ang aking mga katanungan ay sinasagot, sabihin mo sa akin kung ano ang pabor, Uncle Zeman, ungol ni Gerald habang itinuwid niya ang kanyang likuran. Well, kailangan ko ang iyong tulong sa pag-save ng isang buhay, sabi ni Walter habang tumatawid siya habang tinitigan ng diretso ang mga mata ni Gerald, isang malubhang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig iyon, hindi maiwasang mapahiya si Gerald habang siya ay tumugon, sa gayon alam mo, ako ay isang magsasaka, si Uncle Zeman. Mayroon akong zero na kaalaman sa medikal, kaya marahil ay mas mahusay ka sa pag-upa ng isang sikat na doktor. Negatibo. Tiwala sa akin kapag sinabi ko na ikaw lamang ang may kakayahang i-save ang buhay ng taong ito, sabi ni Walter habang umiling-iling siya. Nararapat kung gaano kalubha si Walter, sinenyasan si Gerald na tanungin, gaano ako eksaktong i-save ang taong ito. Para sa isa, ang taong pinag-uusapan ay ang aking anak na babae, 15 taon na ang nakalilipas nang siya ay nasuri na may malamig na lason sa kanyang katawan, at naghahanap ako ng isang lunas mula pa, ngayon na narito ka na, masisiguro ko sa wakas ang kanyang kaligtasan. Ipinahayag ang nanginginig na tao na nasa gitna bago tumingin sa chandelier na nakabitin mula sa kisame. Ay, sinasabi mo na kailangan mo ng isang bahagi ng aking katawan upang lumikha ng lunas. Sagot ni Gerald, agad na nagiging mas mapagbantay. Hindi, syempre hindi. Karaniwan, isang sikat na doktor na kinonsulta ko mga taon na ang nakakaraan ay nagsabi sa akin na ang malamig na lason ng aking anak na babae ay maaaring neutralisado sa kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit. Kung maayos ang lahat, ang pabago-bago ng bahagi ng lason ay mapapalabas mula sa kanyang katawan, samantalang ang mas matatag na bahagi ay mananatili sa kanyang katawan upang matulungan ang kanyang paglilinang. Ipinaliwanag si Walter, hindi nais na takutin si Gerald. Kung napalampas niya ang kanyang pagkakataon ngayon, walang paraan na makakahanap siya ng isa pang magsasaka na nagdadala ng Herculean Primordial Spirit sa oras. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Nakikita ko. Kung iyon ang kaso, handa akong tumulong. Sumang-ayon kay Gerald. Talaga, sagot ni Walter, hindi inaasahan na biglang sumang-ayon si Gerald. Kahit na ang pangatlong nakatatanda na tahimik na nakatayo sa likuran sa buong oras na ito ay bahagyang napapawi. Ngunit syempre, pagkatapos ng lahat, sa sandaling narito ang batang may bahay, ang kailangan ko lang gawin ay mapakilos ang aking Herculean Primordial na espiritu upang paalisan ang malamig na lason mula sa kanyang katawan, di ba? Sa pagsasalita kung saan, alam na ako pa rin. Hindi ko palubos na naiintindihan ang aking kapangyarihan, kaya maaaring may ilang mga epekto, sabi ni Gerald na may tumango. Habang hindi pa niya pinalipat ang kanyang mahahalagang chi upang gamutin ang isang nasugatan na tao bago, kasama si Walter na gumagabay sa kanya sa tabi niya, naniniwala si Gerald na magagawa niyang pagalingin ang anak na babae ni Walter sa wakas. Tumatawa sa isang bahagyang walang magawa na tono, sumagot si Walter, hindi mo ako naintindihan, ang aking kaibigan, kung iyon lang ang pagalingin sa kanya, pagkatapos ay dadalhin ko lang kayo sa ikalawang nakita kita sa halip na gumugol ng isang buong araw na obserbahan ka. Dala. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Maging detalyado, sabi ni Gerald habang siya ay sumipsop sa kanyang tsaa. Well, pareho kayong kailangan na sumailalim sa interlocking ni Nayin at Yang, sa mas simpleng mga termino, kakailanganin mong makopya sa kanya, ungol ni Walter, malinaw na napahiya na sabihin iyon. Kabanata 2351. Halos choking sa kanyang tsaa nang marinig iyon, mabilis na umiling-iling si Gerald bago sabihin. Why ikaw ay hinayla ang aking binti, tama, Uncle Zeman. Sa totoo lang iniisip mo ba na magbiro ako tungkol sa buhay ng aking anak na babae? Basta alam mo, ang aking anak na babae ay may mas mababa sa isang taon na naiwan bago ang malamig na lason ay pumapasok sa mataas na gear. Sa sinabi nito, mas maaga kang tulungan siya, mas mahusay, ungol ni Walter bago maghatid ng isang mabigat na buntong hininga.
Naririnig iyon, idinagdag ni Third Elder, alam mo, pagkatapos ng pag-obserba sa iyo ng ilang oras, ang Patriarch at ako ay nagtapos na ikaw ay isang mabuting tao. Sa sinabi nito, sa sandaling pagalingin mo siya, handa kaming gawin kang manugang ng pamilyang Zeman. Kung samasang-ayon ka, tiyak na tuturuan ka namin ng lahat ng pinakamahusay na pamamaraan na inaalok ng kaharian ng paglilinang. Ano pa, bibigyan ka rin namin ng isang mahusay na kapaligiran upang matulungan ang iyong paglilinang na lumago ng mas mabilis. Panipi. Sa oras na ito, ang nakagulat na si Gerald ay hindi mapigilan ang kanyang sarili sa oras, na nagre-resulta sa kanya na dumura ang kanyang tsaa sa buong mesa at kahit na kumuha ng Walter. Mabilis na pinunasan ang kanyang bibig na tuyo, pagkatapos ay tumayo si Gerald bago mag-exclaim, ay humihingi ako ng paumanhin, Uncle Zeman. Huwag kang mag-alala tungkol dito, sagot ni Walter ng isang alon ng kanyang kamay. Nodding bilang tugon, tumahimik si Gerald ng ilang sandali bago pa man maipaliwanag, ang bagay ay, mayroon na akong kasintahan. Sa sinabi nito, na kinokopya ang iyong anak na babae ay nangangahulugang ako ay hindi tapat, ano pa, kasalukuyang nasa personal na pakikipagsapalaran ako upang mailigtas siya. Panipi tuldok. Ano man ang kaso, dapat mong i-save ang aking anak na babae. Tandaan, ang pag-save ng isang buhay ay isang karapat dapat na kilos, kaya naniniwala ako na ang iyong kasintahan ay maiintindihan at patatawarin ka sa wakas. Sa totoo lang, kung walang nagsabi ng isang salita tungkol dito, ang lihim ay mananatili dito magpakailanman, sagot ni Walter, na natatakot na tumanggi si Gerald na tumulong sa huli. Maaari, bigyan mo ako ng ilang oras upang isipin ito. Ungol ni Gerald habang kiniskis niya ang likuran ng kanyang ulo. Hindi ito isang bagay na maaari lamang niyang sumang-ayon sa lahat ng willy-nilly. Sa totoo lang, mayroon akong isang mas mahusay na ideya. Pangatlong nakatatanda, tumawag sa Mia. Bilang tulad ng mga natatanging kabataan, sigurado ako na pareho silang magpainit sa bawat isa sa lalong madaling panahon. Iniutos si Walter na hindi talaga nakikita si Mila bilang isang isyu. Pagkatapos ng lahat, hindi ito parang ikinasal sa kanya ni Gerald. Kahit na si Gerald ay, kaya ni Walter. Madaling kunin ang batang lalaki mula sa kanya kung talagang gusto niya. Mangyaring, huwag, sagot ni Gerald habang pinataas niya ang kanyang palad sa pagtanggi. Matapos bigyan si Gerald ng isang mahusay, mahaba, tingnan, nakarating si Walter sa kanyang mga paa bago yumuko tulad ng sinabi niya, tama, kung gayon. Magpahinga muna. Habang binibigyan kita ng oras upang isipin ito, sa huli, dapat mong tulungan ang aking anak na babae na mabawi. Hanggat siya ay gumaling, bibigyan kita ng anumang kahilingan na nais mo, kahit na nais mo ang posisyon ng MY bilang patriarch ng pamilya na ito. Panipi. Mangyaring huwag sabihin ang mga ganitong bagay, Uncle Zeman. Wala akong interes na maging patriarch ng iyong pamilya. Hindi alintana, pinahahalagahan ko na binibigyan ka ng oras upang mag-isip ng mga bagay sa pamamagitan ng. Gayon din, kung mayroong anumang iba pang paraan upang pagalingin ang malamig na lason, ipaalam sa akin. Higit pa sa handang tumulong. Ipinahayag na si Gerald habang inilalagay niya ang kanyang kamao at palad ng magkasama bago si Walter. Tumango lang bilang tugon, sinabi ni Walter, ibalik si Gerald, Yaakov. Nang marinig iyon, binati rin ni Gerald ang Third Elder pati na rin bago umalis sa silid sa ilalim ng patnubay ni Yaakov. Nang umalis na sila, si Third Elder ay lumakad papunta kay Walter bago bumuulong. Sa palagay mo ba tutulungan kami ni Gerald sa wakas, Patriarch? Mayroon akong parehong tanong, ungol ni Walter na may buntong hininga bago umiling-iling. Ano ang gagawin natin kung tumanggi siya? Tanong ng pangatlong nakatatanda sa isang bahagyang nababalisa na boses. Kabanata 2352. Si Third Elder ay napanood kay Mia mula pa noong bata pa siya. Sa sinabi nito, kahit na hindi siya ang kanyang laman at dugo, tinatrato niya ito tulad ng kanyang anak na babae. Hindi man ito isang kahabaan upang maangkin na ang ikatlong elder ay nag-aalala lamang sa batang babae tulad ni Walter. Kung tumanggi siya, kakailanganin lamang natin siyang pilitin na tulungan siya. Hindi namin hayaang manatili ang lason sa kanyang katawan ng mas mahaba. Hindi ko pinapayagan na mamatay si Mia. Ipinahayag na si Walter sa isang walang tigil na tono habang sinaksak niya ang kanyang kamao sa mesa. Naunawaan, sagot ng pangatlong nakatatanda na matapat. Nagkaroon ng parehong ideya. Kahit na kailangan nilang mag-drug Gerald sa huli, ang pag-save kay Mia ang prioridad. Ang paglipat pabalik sa Gerald, ang kanyang mga browser ay na-furrow mula nang umalis siya sa silid kainan. Habang alam niya ngayon kung paano nawawala ang isla, ang mga salita ni Walter ay sobrang nakakagulat para sa kanya na tumutok iyon. Ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang anak na babae ay ang pakikipagtalik sa kanya. Akala niya ang mga bagay na nangyari lamang sa mga pelikula.
Sa kasamaang palad, tila lahat ng tunay na ngayon. Matapos maglakad ng ilang oras, tumigil si Jacob sa kanyang mga truck bago sabihin, hindi ako babalik kasama. Ikaw ngayong gabi, kapatid na si Gerald. Nodding habang siya ay nagsilaw ng isang sigarilyo, tumahimik sandali si Gerald bago magtanong sa isang walang magawa na tono. Hindi ba ang iyong pamilya ay walang katapusang kapangyarihan at mapagkukunan? Mayroon bang tunay na walang ibang paraan upang mailigtas siya? Ang totoo, ang patriarch at mga matatanda ng aming pamilya ay naghahanap ng malayo at malawak para sa isang luna sa buong 10 taon. Ang pamamaraan na iminungkahi namin ay ang tanging pinamamahalaang namin upang mahanap, hindi ito makakatulong na ang mga tao na nagtataglay ng Herculean primordial na espiritu ay hindi kapani-pani walang mahirap hanapin. Alam mo lang, ikaw lamang ang tao na umaangkop sa lahat ng mga kinakailangan na pinamamahalaang namin, paliwanag ni Jacob. Ngayon na inalam ni na Walter at Third Elder si Gerald tungkol sa lahat ng ito, wala nang dahilan para maitago niya ang impormasyong ito. Mga ad sa pamamagitan ng pop future. Panipi tuldok. Nakikita ko, sagot ni Gerald sa isang mahinahon na tono. Naririnig iyon, hinawakan ni Jacob si Gerald sa braso bago time na humihiling, mangyaring tulungan siya, kapatid na si Gerald. Panipi tuldok. Muli, mangyaring bigyan ako ng ilang oras upang mag-isip ng mga bagay, binulong ni Gerald bago maglakad pasulong, iniwan si Jacob. Sa oras na nakarating siya sa sala, ang kalangitan ay itim na. Nang makita na ang mga ilaw sa silid ni na Lucian at Aiden ay naka-off, nakaupo si Gerald sa kadiliman ng ilang sandali, pinapagana ang kanyang sigarilyo bago tuluyang bumalik sa kanyang silid. Ang susunod na umaga, si Gerald ay nagising sa mga tunog ng mga taong nakikipag-usap sa labas. Matapos hugasan ang kanyang mukha, nagbihis siya bago buksan ang kanyang pintuan, lamang nabatiin ang paningin ng dalawang lalaki na may kulay abo na nakatayo sa kanyang sala. Lumilitaw silang nakikipag-usap kay Lucian na mukhang nalilito. Nang makita si Gerald, agad na lumakad ang mga Zeman sa batang lalaki bago sabihin, magandang umaga, G. Gerald, sinabi sa amin ng patriarch na magdala sa iyo ng ilang agahan. Nag-aalala siya na hindi ka pa nasanay sa pagkain ng aming isla. Panipi. Sumimangot ng bahagya, sumagot si Gerald, hindi na kailangan iyon. Mangyaring, G. Gerald, iginiit namin na kumuha ka ng pagkain. Kung hindi ka, hindi kami mag-uulat pabalik sa patriarch. Nagambala ang isa sa mga Zemans. Bago pa man tumugon si Gerald, silang dalawa na iwan ang pagkain ay nagmarcha na sa pintuan. Matapos suriin ang pagkain at napagtanto na sila ay mga ordinaryong pagkain lamang sa agahan, nagbuntong hininga si Gerald bago ilagay ito sa mesa. Nakakakita na, ang mausisa na si Lucian ay sinenyasan na tanungin, sino sila, Gerald? At sino ang patriarch na kanilang pinag-uusapan? Nakilala mo ba ang ibang pamilya sa panahon ng auction? Panipi. Kabanata 2353. Ito ay wala, sagot ni Gerald na may isang alon ng kanyang kamay, hindi nais na malaman ni Lucian o Aiden ang tungkol sa mga Zemans. Panipi tuldok. Nakikita ko. Hindi alintana, narinig ko ang mga alingaw-ngaw na magkakaroon ng hindi kapani-pani walang mahalagang item sa auction ngayon na karibal kahit na ang nangungunang item. Sa sinabi nito, may pakiramdam ako na magkakaroon ng madugong labanan sa isla pagkatapos na matapos ang auction, ungol ni Lucian habang kumuha siya ng isang bun mula sa kanyang tanghalian at nagsimulang kumain sa sopa. Bakit mo ipapalagay na, Uncle Grob? Tanong ni Gerald habang lumingon siya kay Lucian. Ano? Hindi mo pa naririnig ang tungkol sa insidente. Sagot ni Lucian habang natapos niya ang natitirang bahagi ng kanyang bun. Maaaring lumabas ako kasama si Jacob sa gabi bago, ngunit wala akong narinig na anumang mga insidente, sabi ni Gerald habang umiling-iling siya. Well, makalipas ang ilang sandali na umalis ka, nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang pamilya, maraming mga miyembro ng mga pamilyang iyon ang nakaranas ng mabibigat na casualty, at narinig ko na kahit na ang ilang mga inosente ay nasaktan. Sa huli, hindi bababa sa 10 tao ang natapos na patay, paliwanag ni Lucian sa isang medyo hindi mapakali na tono. Ang pagitan ng mga pamilya dito ay hindi sa karaniwan kahit na, sagot ni Gerald na nasaksihan na ang isang tao na pinatay sa kanyang unang araw sa isla. Habang totoo iyon, ito ang dahilan sa likod ng laban na nag-aalala sa akin. Karaniwan, nag-aalala sila na ang mga item na nais nila ay mabibili ng ibang partido, kaya natapos silang magpasya na panasan lamang ang kompetisyon bago mangyari iyon. Sa sinabi nito, kailangan nating maging mas maingat sa susunod na 2 araw. Kahit na ang antas ng iyong paglilinang ay sa halip mataas, tandaan, marami sa mga dumalo sa auction na ito ay hindi ordinaryong mga tao, paliwanag ni Lucian sa isang seryosong tono, hindi nais ng anumang masamang mangyari Gerald.
Pagkatapos ng lahat, kung natapos si Gerald na namamatay dito, hindi lamang mawawala ang mga alagad ng kanyang pamilya ng isang pagkakataon na malaman ang mga lihim ng salamin ng debosyon, ang salamin mismo ay maaaring magtapos sa pag-agaw. Hindi alintana, si Gerald ay ngumiti lamang ng marumi habang sumagot siya, huwag kang mag-alala kay Uncle Grub, alam ko ang ginagawa ko. Natutuwa na marinig, sagot ni Lucian habang pinapanood niya si Gerald na magpapatuloy na kumakain ng kanyang agahan. Maya-maya pa nang natanto ni Lucian na hindi naruroon si Jacob. Sa pagsasakatuparan na iyon, sinenyasan siyang magtanong, nagsasalita kung nasaan si Jacob. Hindi ba siya sinusunod sa iyo tulad ng isang anino sa mga nakaraang araw? Panipi. Oo, bumalik na siya, nagsinungaling si Gerald sa isang casual na tono. Nakikita ko, ano man ang kaso, siguradong wala siyang average na Joe. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya ay may access sa kahon ng pagtingin, ngunit alam din niya na ang auction ay talagang tumagal ng 5 araw. Ang katotohanan ay sinabihan, mayroon akong pakiramdam na siya ay isa sa mga tagapag-ayos, ungol ni Lucian habang hinuhubaran niya ang kanyang balbas. Kung siya talaga, kung gayon hindi siya nakaupo sa aming kahon ng pagtingin, sagot ni Gerald na hindi nais na magkasama ng mabilis si Lucian. Gumawa ka ng isang patas na punto. Ngayon na iniisip ko ito, ang anumang mga organizador ay tiyak na magiging abala lamang sa pag-upo sa amin sa buong araw, sabi ni Lucian na may tumango, naganap na bumibili sa mga salita ni Gerald. Natapos ang pangalawa sa kanyang pangungusap, lumabas si Aiden sa kanyang silid habang nagbubulong, kapatid na si Gerald. Uncle Grub. Matapos umupo sa tabi ni Gerald, umiyak si Aiden bago idagdag. Medyo nag-aalala ako, kapatid na si Gerald. Hindi ka magsasaka, hanggat hindi ka naghahanap ng problema, sigurado akong walang makakasama sa iyo, sagot ni Gerald habang tinapik niya ang balikat ni Aiden. Nanginginig ang kanyang ulo, ipinaliwanag ni Aiden, ang ibig kong sabihin ay nag-aalala ako tungkol sa kaligtasan ni Lindsay. Nang marinig iyon, ang ngiti ni Gerald ay kumupas habang sumagot siya, dinukot siya ni Maddox upang maakit ako sa kanyang bitag. Sa sinabi nito, hanggat nananatili akong buhay, hindi mamamatay si Lindsay. Magiging maayos siya. Panipi. Kabanata 2354. Bagaman sinabi niya iyon, dinukot pa si Lindsay dahil sa kanya. Sa sinabi nito, kung nawala ito ni Maddox at natapos na ang pagpatay sa kanya, kung gayon ay hindi siya direktang maging sanhi ng kanyang pagpatay, dapat bang mangyari ang sitwasyong iyon, kung gayon hindi lamang makaramdam si Gerald na nagkasala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit hindi rin niya maiiwasan si Aiden na muli. Hindi alintana, nang marinig ang pangalan ni Lindsay, sinenyasan si Lucian na ilabas ang kanyang telepono bago sabihin, pagsasalita tungkol kay Lindsay, bibigyan ko ng mabilis na tawag ang aking butler upang makita kung nakuha niya ang mga baril. Naririnig iyon, mabilis na napalapit si Aiden kay Lucian habang ginawa ang tawag. Di nagtagal, isang ngiti na nabuo sa mukha ni Lucian habang masayang sinabi niya, mukhang ang aking butler ay nakakuha ng ilan mula sa ilang mga nagbebenta. Kahit na, hindi sa palagay ko sapat na upang masecure ang iyong kaligtasan dahil ang iyong kalaban sa oras na ito ay ang kagawaran ng militar. Panipi. Huwag mag-alala, Uncle Grub. Tiyak na may save ko si Miss Lindsay, kahit na kailangan kong isakripisyo ang aking sarili. Ipinahayag na si Aiden habang hinuhubaran niya ang kanyang mga ngipin. Hindi tulad ni Aiden, na natiling kalmado si Gerald habang tinanong niya, nagsasalita ng militar, mayroon bang iba pang mga balita tungkol sa kanila? Pag-isipan mo ito, tandaan mo na ang kaibigan ko na sinabi ko ay nagtatrabaho sa militar ng Yanem. Well, nakatanggap ako ng isang pag-update mula sa kanya kagabi. Sinabi niya sa akin na si Maddox ay nagpatuloy sa pamumuno ng isang tropa ng mga sundalo na may malaking pangkat ng mga supply ng armory palabas tuwing gabi mula noong araw na umalis kami sa isla. Gayunpaman, dahil si Maddox ang representante na pinuno, ang aking kaibigan ay hindi nang ahas na mag-order ng kanyang pinagkakatiwalaang mga lalaki na mag-pry ng mas malalim, paliwanag ni Lucian sa halip. Mabilis, halos parang nag-aalala siya na makakalimutan niya ang anumang mga pangunahing detalye. Mukhang talagang gumagawa siya ng isang bagay doon, ungol ni Aiden habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao. Doon. Tanong ni Lucian. Ang isang kagubatan na lugar na malayo sa likod ng tanggapan ng militar. Ang gabing si Aiden ay gumawa kami ng aming paglipat, pinasasalamatan namin si Maddox at ang kanyang mga sundalo hanggang sa isang malabo na gusali sa kagubatan na iyon. Habang mayroon kaming pakiramdam na si Miss Lindsay ay nabihag doon, naisip din namin na si Maddox ay nagtakda na ng maraming mga trap sa paligid ng lugar, na ang dahilan kung bakit bumalik kami sa manor sa halip na magpatuloy upang mailigtas siya noon, paliwanag ni Gerald.
Oh, sa totoo lang, sa palagay ko pareho kayong nagsabi sa akin tungkol dito bago, ungol ni Lucian habang tinapik niya ang kanyang pisngi. Alinmang paraan, upang isipin na ang Madex ay nagtatakda pa rin ng lugar pagkatapos ng maraming araw. Gusto niya talaga akong patay, sagot ni Gerald ng isang smirk. Ngunit syempre, ginagawa niya. Kapag wala ka sa larawan, siguraduhing papalitan niya si Carter sa pagiging susunod na pinuno. Ano pa, kung hindi kanya mailabas, sigurado akong alam niya na may mataas na pagkakataon na magtatapos siya sa susunod na Godwin. Sabi ni Lucian sa isang tawa. Nodding habang natapos niya ang kanyang toyo ng gatas, pagkatapos ay itinapon ni Gerald ang paket ng inumin sa isang basurahan bago sumagot, sa katunayan. Kapag natapos na ang auction, ang aming unang kurso ng pagkilos ay upang mailigtas si Miss Lindsay. Sa totoo lang hindi ako makapaghintay upang makita kung ano ang inihanda ng Madex para sa akin. Panipi. Maya-maya pa ay dumating ang trio sa kahon ng pagtingin, at nagsimula ang auction ng ilang sandali. Matapos ang auction kahapon, maraming pamilya na pinamamahala ang bumili ng mga item na iwan man o pinatay. Naturally, ang mga nagpapasalamat na pamilya ay naiwan din pagkatapos makuha ang nais nila. Kabanata 2355. Ano man ang kaso, ipinaliwanag nito kung bakit ang mas mababang palapag ay hindi gaanong masikip kumpara kahapon. Ano pa, ang lahat ng mga pangkat ay nagpapanatili ng isang distansya mula sa bawat isa, malinaw na nag-aalala na magtatapos sila na may target sa susunod. Habang ang pag-igting ay mataas sa ibaba, ang mga bagay ay medyo kalmado pa rin sa itaas na palapag. Pagkatapos ng lahat, ang mga makakaya na maging sa mga kahon ng pagtingin ay mula sa mga sikat na pamilya o mga sekta na nagtatanim. Sa pag-iisip nito, malinaw na hindi nila kailangang makipagkompetensya para sa mga ganitong bagay. Hindi alintana, pagkatapos ng auction ay nagpatuloy sa loob ng halos kalahating oras, hindi maiwasan ni Aiden na tingnan ang pintuan ng ilang sandali bago magtanong, hindi ba tayo sinamahan ni Jacob? Marahil ay mayroon siyang mga bagay na dapat alagaan, sagot ni Gerald, na alam na si Jacob ay hindi na kailangang magbantay sa kanya pagkatapos ng kanyang pagkatagpo kay Walter. Ang pagsasalita tungkol sa batang iyon. Ang kanyang pamilya ay tiyak na sapat na makapangyarihan upang mabigyan kami ng pag-akses sa itaas na palapag, gayunpaman, gumagawa lamang ito ng mga bagay na hindi kilalang tao dahil hindi pa ako nakarinig ng isang nakatanim na pamilya sa pamamagitan ng pangalan ni Zeman. Ungol ni Lucian. Habang alam niya ang isang pamilyang Zeman, tiyak na hindi ito nagbabahagi ng mataas na katayuan ni Jacob. Hindi nais na pag-usapan ang tungkol sa pamilyang iyon, sumagot lang si Gerald. Alinmang paraan, hindi ka ba magbid para sa anumang bagay, Uncle Grob? Negatibo. Ito ay sapat na mahirap para sa akin upang maibalik ang dalawang bargains. Bukod doon, hindi lamang ang mga item sa auction ngayon ay mahal na mahal, ngunit mas gugustuhin kung hindi ipinta ang aking sarili bilang isang target ng pagpatay sa pamamagitan ng pagbili ng isang bagay. Sabi ni Lucian habang umiling-iling siya. Samantala, si Walter at ilang iba pa ay abala sa pag-iingat kay Gerald mula sa nakatagong kahon ng pagtingin mula sa dati. Si Walter mismo ay mukhang nakaka-relax. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang alam ni Gerald ang tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na babae, ngunit ang bata ay nasa kanyang teritoryo pa rin. Hanggat nanatili si Gerald, ang kanyang anak na babae ay tiyak na magkakaroon ng pagkakataon na mabawi. Tulad ng para kay Mia, makikita siyang nakaupo sa tabi ni Walter, malinaw na hindi alam kung ano ang naganap sa gabi bago. Bagaman paminsan-minsan ay sumulyap siya kay Gerald, anumang oras na nakipagpulong sa kanya si Gerald kahit na hindi niya ito nakikita mula sa labas, agad na ibinaba ni Mia ang kanyang mukha, naganap na tumanggi na makipag-ugnay sa mata kay Gerald. Alinmang paraan, matapos na tumitig kay Gerald, naalala ni Walter ang matandang babae na nabanggit ni Gerald. Sa pag-iisip, nagsimula siyang mag-scan sa mga individual sa ibabang sahig. Kapag hindi niya mahanap ang sinumang may isang pagtutugma na paglalarawan, sinenyasan si Walter na tanungin, na pinag-uusapan kung saan, sino mismo ang matandang babaeng iyon na pinag-usapan ni Gerald, pangatlong elder. Nang marinig iyon, si third elder ay tumingin kay Mia na nakaupo sa harapan niya bago sabihin, iyon, ay ang batang may bahay na magkaila, siya ang unang natuklasan na nagmamay-ari siya ng Herculean Primordial Spirit. Sa sinabi nito, siya ang nag-iling sa kanya nang tinangka kung habulin siya ang gabi ay hindi sinasadyang nagkasala si Gerald sa Mount Nimbus. Panipi. Nalilito na marinig iyon, sumimangot si Walter habang tinanong niya, bakit sa mundo ay gagawin mo pa ang ganoong bagay, Mia? Mabilis na pag-iwas sa kanyang tingin, sumagot lang si Mia, ako. Naramdaman ko lang ito.
Ang hindi kasiyahan sa kanyang tono, hindi maiwasang magbuntong hininga si Walter bago sabihin sa isang malambot na tono, para sa kapakanan ng langit, ipinangako ko na bibigyan ka ng 6 na buwan upang makilala si Gerald, hindi ba ako? At paano kung hindi ko pa rin siya gusto? Sagot ni Mia habang nakatingin siya sa mga mata ng kanyang ama. Naturally, kailangan mo pa ring sumailalim sa proseso sa kanya upang paalisan ang malamig na lason. Habang papayagan kita na gumamit ng ibang pamamaraan kung nakakita kami ng isa, ang posibilidad na iyon ay napakababa. Tandaan, wala kaming nakitang iba pang mga pamamaraan sa nakaraang 10 taon. Ano sa palagay mo ang magbabago sa darating na 6 na buwan? Sabi ni Walter sa isang malambot, ngunit matatag na tono. Kaya sa huli, ang aking pinili ay hindi mahalaga, ito ba? Retorted Mia na may isang harumph. Habang siya ay matapat na bahagyang interesado kay Gerald, ang katotohanan na kailangan niyang makopya sa kanya kahit ano pa man ang tumanggi sa kanya ng mga damdaming iyon. Mas gusto ng kanyang ama na gawin ito sa kanya, mas ayaw niya. Nag-aalala na ang duo ay makikipag-away, mabilis na nakipag-ugnay ang pangatlong nakatatanda, hayaan. Bigyan lamang ng mas maraming oras ang batang may bahay, Master. Nang marinig iyon, huminga si Walter bago ang pag-ungol kung ano ang isang tunay na nasirang batang babae. Kabanata 2356. Ano man ang kaso, natapos ang sesyon ng umaga ng auction at natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na naglalakad palabas ng auction house kasama sina Aiden at Lucian. Gayunman, hindi alam sa trio, gayunpaman, ang isang tao na may suot na suit ay nakatayo nang hindi gumagalaw sa gitna ng umaalis na karamihan, ang kanyang mga mata ay nakadikit kay Gerald. Bagaman maraming tao ang sumiksik sa kanya dahil sa pagharang sa kanilang paraan, hindi sila pinansin ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, ang isa pang lalaki ay lumakad sa kanya, na hinihimok ang lalaki na magtanong, si Gerald ba iyon? Naniniwala ako. Gayunpaman, ako ay nag-alala na karapat-dapat siyang makibahagi sa auction sa unang lugar. Hindi alintana, wala akong pahiwatig kung sino ang 2 taong iyon sa tabi niya, sagot ng ibang lalaki habang tinitigan niya ang likuran ni Gerald. Kalimutan ng 2 iyon, ang target namin ay si Gerald. Upang isipin na makakaya ko siyang bumagsak dito, sa lahat ng mga lugar, maging ang Diyos ay nasa tabi ko. Sinabi ng taong may masamang pagngisi. Ang tao na pinag-uusapan ay walang iba kundi ang sama ng loob ay Crawford. Tulad ng para sa ibang lalaki, siya ay confidential ni Will na nagpunta ni Finch Crawford. Sa loob ng pamilyang Crawford, si Finch ay pangalawa lamang kay Amare sa mga tuntunin ng paglilinang. Hindi alintana, habang si Daryl ay dapat na dumalo sa auction na may kalooban, ang matandang lalaki ay nagkasakit, kaya't dinala ang kanyang confidential. Sa katotohanan, si Will ay una nang nag-aalangan na dumalo sa auction. Gayunpaman, ngayon na alam niya na narito si Gerald, hindi siya magiging mas masaya. Ang katotohanan na si Daryl ay napakalayo sa kanya, pinapaganda lamang ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, kahit na anong ginawa niya rito, ang matandang iyon ay hindi kailanman malalaman ngayon. Kahit na, malalaman pa rin na kailangan niyang gawin ang mga bagay na walang kamali-mali. Sa ganoong paraan, kung kainahinala si Daryl at nagpa siya na gumawa ng mga pagsisiyasat sa kanyang sarili, mananatili siyang walang kabuluhan sa buhay. Hindi alintana, nang makita na si Gerald ay halos nawala sa karamihan, nagmadali si Finch na tinanong, kailan natin gagawin ang gawa, kapatid? Walang pagmamadali. Hayaan akong gumawa muna ng pagsisiyasat, sagot ni Will na nadama na ang kapalaran ni Gerald ay nasilang pangalawa ay makikita siya sa isla. Ilang oras lamang bago mamatay si Gerald. Nang marinig iyon, sinabi lang ni Finch, naintindihan. Mabuti. Ngayon bumalik at magpahinga. Nais kong simulan mong pagmasdan si Gerald isang beses na dumating ang tanghali. Kailangan nating malaman kung saan siya mananatili. Tandaan, ang auction ay nagtatapos sa araw pagkatapos bukas, kaya kakailanganin nating alisin siya sa loob ng susunod na 2 araw, iniutos ni Will habang hinahaplos niya ang kanyang mga kamay, isang nakangiting-ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, kahit na nakita ni Gerald si Will, hindi niya ito makikilala. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakilala ang kabataan. Ano man ang kaso, dahil natagpuan ni Gerald ang sesyon ng umaga sa halip na mainip, nagpa siya si Gerald na gugulin ang natitirang hapon sa kanyang silid. Sa buong hapon, inilagay ni Gerald sa kanyang kama na iniisip ang mga salita ni Walter. Kung pumayag si Gerald na i-save ang anak na babae ng lalaki, nangangahulugan din ito na kailangan niya maging hindi tapat kay Mila. Habang hindi niya gusto ang ideya na gawin ito, naalala ni Gerald kung gaano kalubha si Walter kagabi. Dahil siya ay kasalukuyang malalim sa ang teritoryo ng pamilya ni Zeman, kung magpapatuloy siyang tumanggi na mailigtas ang anak na babae ni Walter, madaling mawala ang buhay ni Gerald.
Sa pag-iisip nito, ano man ang pinili niyang gawin, tatanggap pa rin siya ng maikling dulo ng ang stick. Hindi nais na ibagsak ang mga bagay, nagpasya si Gerald na huwag gumawa ng isang pagpipilian para sa oras at simpleng makita kung paano unang napunta ang mga bagay. Kailangan din niyang antalahin si Walter hanggat maaari. Si Gerald, para sa isa, ay naniniwala na kailangang may iba pang mga paraan upang pagalingin ang malamig na lason. Habang nangyayari ito, si Will at Finch mismo ay naghahanap sa halip na flustered. Kabanata 2357. Pagkatapos ng lahat, hinahanap nila si Gerald sa auction house lahat ng hapon upang hindi mapakinabangan. Bilang isang resulta, si Will ay nababahala sa kanyang isipan. Nakita ba sila ni Gerald at iniwan ang isla na nagmamadali? Gayunpaman, pagkatapos na maisip ito, alalahanin na hindi pa siya nakilala ni Gerald o Finch dati. Sa pag-iisip nito, si Gerald ay walang dahilan upang tumakas sa unang lugar. Ang pag-unawa na, si Will na ngayon ay nakolekta muli ang kanyang mga saloobin, sinakian ang lugar ng isang pangwakas na oras upang matiyak na wala si Gerald bago bumulong upang mag-Finch, maghanap muli sa ibang pagkakataon. Kung pinamamahalaan mo siyang makita, siguraduhing hindi siya pabayaan sa iyong paningin, maunawaan. Panipi. Ngunit, paano kung natuklasan tayo sa proseso? Tanong ni Finch. Tingnan mo, kailan pa natin maaalis siya? Alalahanin, kahit na sinabi ng Patriarch na nais niyang patayin si Gerald, hindi niya ginawa ang gawa kahit na nakatanggap siya ng dalawang malinaw na pagkakataon upang patayin siya dati. Ano pa, ipinadala lamang niya ako upang siyasatin ang antas ng paglilinang ng batang lalaki. Huwag kailanman pumatay. Sa sinabi nito, isang tanga lamang ang magpapatuloy na paniwalaan ang mga salita ni Daryl. Ang pagpapalam sa Gerald escape ay magdadala lamang ng mas maraming problema sa huli. Panipi. Namumula si Will ng isang snort, ang kanyang puot kay Gerald na lampas sa mga salita. Si Will, para sa isa, ay alam na hanggang sa patay si Gerald, mananatili siyang hindi mapakali. Pagkatapos ng lahat, kahit na nakamit niya ang posisyon bilang kahalili ng Patriarch, madaling mapalitan siya ni Daryl kay Gerald kung nais talaga ng matandang iyon. Sa pag-iisip nito, mas maaga niyang tinanggal si Gerald, mas mahusay ang kanyang pagkakataon na mapanatili ang kanyang posisyon bilang kahalili ng Patriarch. Si Gerald ay literal na ang tanging bagay sa kanyang paraan dahil alam ni Will para sa A. Ang katotohanan na walang ibang tao sa kanyang pamilya ay may kakayahang siya. Pagkatapos ay muli, ang karamihan ng mga Crawford ay sumusuporta sa kanya. Ang pag-iisip ng tren ni Will ay maikli kapag si Finch sa halip ay nag-aalangan na tinanong, maaari ba akong magtanong ng isang sensitibong tanong, si Brother ay? Sabihin mo lang. Grumbled ang walang tiyaga ay, ngayon ay lubusang umihi pagkatapos mag-isip ng labis tungkol kay Gerald. Ang katotohanan ay sinabihan, saysubog na siya sa galit kung wala pang ibang pamilya. Well, ano ang dapat nating gawin kung nalaman ng Patriarch ang tungkol sa lahat ng ito? Pagkatapos ng lahat, sinabi na niya na walang pinapayagan na makialam sa bagay na ito. Sa sinabi nito, kung nalaman natin, tiyak na mapaparusahan tayo, ungol ni Finch, na parang nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang confidential ni Will ay si Daryl at ang kahalili ng pamilyang Crawford, kailangan pa ring unahin ni Finch ang mga utos ni Daryl. Hindi ito makakatulong na ang sinumang sumuwi kay Daryl ay hindi kailanman nakilala ang isang magandang wakas. Si Finch, para sa isa, ay nasaksihan na ang ilan sa mga parusa, at ang bawat isa sa kanila ay pantay na nakakatakot. Tulad ng sinabi ko, hanggat ginagawa natin ang gawa ng walang kamali-mali at alinman sa amin ay nagsabi ng isang salita tungkol dito, walang paraan na malalaman niya. Grumbled Will. Si Daryl ang huling taong nais niyang isipin sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pangako ni Daryl na gawin siyang kahalili ng pamilya, mahusay pa rin niyang ginagamot si Gerald. Ito ay tunay na nakakainis. Matapat, nais na niya ngayon ang biglaang pagkamatay ni Daryl upang sa wakas ay makukuha niya ang kanyang nararapat na lugar bilang bagong Patriarch. Kung ang sitwasyong iyon ay nangyari, kung gayon ang kanyang unang utos ay ang pagpatay kay Gerald sa lahat ng mga gastos. Hindi na ang batang iyon ay magdudulot sa kanya ng higit pang problema sa hinaharap. Ngunit, ungol ni Finch, malinaw na nag-aalala pa rin. Ang paggawa ng lahat ng ito ay mas madaling sabihin kaysa sa tapos na. Kung natapos silang matagpuan, tiyak na makarating sila sa isang mundo ng problema, hindi ito makakatulong na si Gerald ay ang biological apo ni Patriarch. Ano pa, walang masasabi kung ano ang iniisip ng Patriarch. Hindi alintana, ay simpleng susuriin, hindi bots. Kung ikaw ay natatakot, huwag mag-atubiling umalis ngayon. Panipi. Nang marinig iyon, pinapalakpakan ni Finch ang kanyang mga kamao bago sa huli ay idineklara. Hindi ako. Natutuwa na marinig iyon, pagkatapos ay mag-order, mabuti.
Ngayon magmadali at tandaan na sabihin sa akin kung saan nanatili si Gerald sa pangalawang nalaman mo. Panipi. Kabanata 2358. Matapat, kung pinili ni Finch na bumalik ng mas maaga, susubukan na patayin siya ng isang paraan o sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, ano ang kabutihan ng isang tao na hindi rin sundin ang mga simpleng utos? Ano pa, alam na ni Finch. Kung hindi niya ito mapupuksa ng mabilis, maaari itong maging sanhi ng mga problema sa paglaon sa linya. Alinmang paraan, pagkatapos umalis si Finch, ay magbubuntis ng isang malalim na buntong hininga. Talagang kailangan niyang patayin si Gerald sa oras na ito, hindi na ang B***** ay patuloy na nagbabanta sa kanyang posisyon. Mabilis na pasulong sa gabi, ilang mga clansmen ng Zeman ang naghanap muli kay Gerald. Nang makita siyang nakaupo mag-isa sa sala, sinenyasan silang sabihin, nandyan ka, G. Gerald. Inanyayahan ka ng aming patriarch para sa hapunan. Panipi. Matapos tumango bilang tugon, nakarating si Gerald sa kanyang mga paa bago sumunod sa kanila. Tulad ng pag-alis niya sa kanyang silid, gayunpaman, siya ay nakulong kina Lucian at Aidan. Matapos sabihin sa kanila na siya ay pupunta ng kaunti, sinundan ni Gerald ang mga Zeman sa ibaba. Nanunood habang naglalakad si Gerald, sinenyasan si Lucian kay Mutter, nagtataka ako kung alam niya ang ibang tao dito. Nagtataka rin ako. Matagal-tagal na mula nang huling nakilala ko siya, kaya hindi ako sigurado sa kung anong mga koneksyon na mayroon siya ngayon, sagot ni Aidan na may pag-urong. Ano man ang kaso, hayaan lamang ang isang simpleng hapunan. Sigurado ako na ang kaguluhan ay magsasagawa ng pangalawa ay nakakakuha ng sapat na madilim sa labas, ungol ni Lucian habang isinara niya ang pintuan at mga bintana, naalala na ito ay sa oras na ito nang ang dalawang pamilya ay nakipag-away sa araw bago. Hindi alintana, tulad ng pag-alis ni Gerald sa gusali kasama ang mga alagad ng Zeman, nakita siya ni Finch na sa gayon ay nangyari na dumaan sa kanyang paglalakbay. Si Finch mismo ay naghahanap ng buong hapon para hindi mapakinabangan si Gerald. Sa pag-iisip nito, maliwanag na pagod na siya, at pinaplano niyang dumiretso sa kama pagkatapos ng kanyang pagkain. Naturally, agad siyang gumawa ng isang dobleng pagkuha nang makita niya si Gerald. Kapag nakumpirma niya na ito talaga ang batang lalaki, mabilis na tumawag si Finch bago magulat, "Bi kuya. Nakita ko si Gerald na nag-iiwan ng isang kahoy na gusali." Kasalukuyan siyang patungo sa hilaga kasama ang dalawang iba pang mga kalalakihan. Panipi. Well, ano pa ang hinihintay mo? Magmadali at makibalita sa kanya. Kung mawala ka sa kanya sa oras na ito, hindi ka man lang maglakas loob na mag-isip tungkol sa pagbabalik sa pagnanasa sa isla. Ang ungol ay, na nag-uudyok kay Finch na walang magawa na mag-hang up bago simulan ang buntot ng trio. Naturally, walang ideya si Gerald na sinundan siya. Pagkatapos ng lahat, abala siya na nagtataka kung ano ang sasabihin sa kanya ni Walter ngayong gabi, at kung ano ang dapat niyang gawin kung patuloy na hinahabol ni Walter ang bagay tungkol sa kanyang anak na babae. Gayunman, sa sorpresa ni Gerald, ang pangalawang Walter na nakaupo ng nag-iisa sa silid ay ginawaran siya, ang gitnang tao ay agad na bumati, "Gerald. Ang aking mabuting kaibigan. Halika, umupo." Panipi. Kahit na alam ni Gerald na si Walter lamang ang naging palakaibigan dahil kailangan niya ng tulong ni Gerald, hindi niya maiwasang mapahiya. Pagkatapos ng lahat, ang gitnang may edad na tao ay tunog na tunay. Hindi alintana, mabilis na sumagot si Gerald, "Hindi talaga ako dapat kumain dito sa lahat ng oras." "Bakit hindi ka? Tagapagligtas ka ng aming pamilya. Matapat, huwag mag-atubiling manatili dito kung nais mo." Ipinahayag na si Walter na may masigasig na pagtawa. Hindi kinakailangan, ungol ni Gerald sa isang bahagyang walang magawa na tono. Ang paraan na sinabi ni Walter, halos parang sumang-ayon na si Gerald na tulungan si Mia na paalisan ang kanyang malamig na lason, pagkatapos ay muli, mayroong wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ni Walter ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa pag-iisip nito, kung diretso na tumanggi si Gerald, mayroong isang pagkakataon na hindi na niya maiiwan ang lugar na ito. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol ng maikli ng matap ni Walter ang kanyang hita bago idagdag, "Pagsasalita kung saan, kung mayroong anumang mga item sa auction na gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko ito sa iyo bilang isang regalo." Panipi. Nang marinig iyon, agad na ipinahayag ni Gerald, talagang hindi na kailangan iyon. Kung tinanggap niya ito, kung gayon wala siyang paraan upang may backout ito. Sa kabila ng pagtanggi ni Gerald, hindi pinansin ni Walter ang batang lalaki habang lumingon siya upang tumingin sa pintuan bago sumigaw, "Yaakob. Pumunta makuha ang listahan ng item ng auction para magkaroon ng hitsura si Gerald." Panipi. Kabanata 2359.
Di nagtagal, nakatanggap si Walter ng isang maliit na booklet mula sa Jacob. Kasunod nito, ibinigay ito ni Walter kay Gerald bago sabihin, kung nakakita ka ng anumang interesado ka, sabihin mo lang ang salita. Muli, wala talaga akong kailangan. Kung talagang interesado ako sa isang bagay, magbid ako para sa aking sarili. Bukod, ang pagkuha ng mga item sa auction sa ganitong paraan ay malinaw na laban sa mga patakaran. Bulalas ni Gerald habang inalis niya ang kanyang mga kamay sa pagtanggi. Sa halip na magalit, si Walter ay tumawid lamang sa isang tawa habang sinabi niya, masarap makita na puno ka ng prinsipyo. Sa isang mas seryosong tala, naibigay mo na ba ang sakit ng aking anak na babae? Alamin na hanggat pagalingin mo ang malamig na lason ni Mia, ipinangako kong bibigyan ka ng anumang nais. Dala. Bago pa sumagot si Gerald, si Third Elder ay sumugod sa silid habang sumisigaw, Patriarch. Sinubukan lang ng isang tao na mag-barge. Novel drama. Nakasimangot ng bahagya ng marinig iyon, pansamantalang sumulyap si Walter kay Gerald bago magtanong, Ham. Sino ang maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay? Maaari bang matisod ang tao sa lugar na ito sa pamamagitan ng aksidente tulad ni Gerald? Panipi. Negatibo. Habang si Gerald ay gumala lamang malapit sa force field sa paligid ng Mount Nimbus, naiiba ang taong ito. Dumating siya rito na may malinaw na target sa isip, ungol ng pangatlong nakatatanda habang umiling-iling siya. Nagkaroon. Ang taong iyon ay natagod lamang sa lugar na ito nang hindi sinasadya, itaboy lang siya ni Third Elder sa halip na iulat ang lahat ng ito sa Patriarch. Oh, kagiliw-giliw na. Dahil siya ay matapang na pumunta dito, nais kong makita kung sino siya. Sagot ni Walter habang siya ay sumabog na tumatawa. Lumingon upang tumingin kay Gerald, pagkatapos ay idinagdag niya, pag-aalaga na sumali sa akin, Gerald. Matapos tumango si Gerald, sinundan ng duo pagkatapos ang Third Elder. Di nagtagal, nakarating sila sa silid kung saan gaganapin ang intruder. Sa pagpasok, ang dalawa ay binati ng paningin ng isang tao na mahigpit na nakatali sa isang upuan na may makapal na lubad, isang bilang ng mga alagad na aktibong nakatayo sa paligid niya. Naturally, ang panghihimasok ay walang iba kundi ang Finch. Si Finch mismo ay walang ideya kung ano ang lugar na ito. Nakarating na lang siya matapos magtailang Gerald at ang mga alagad ng Z-Man. Sa kasamaang palad para sa kanya, nahuli siya habang sinusubukan niyang kumita sa pag-uusap ni Gerald. Ano man ang kaso, nang tumangala, agad na binati si Finch ng paningin nina Gerald at Walter na nakatitig sa kanya. Naglalakad papunta sa Finch, pagkatapos ay sinulyapan siya ni Walter bago sabihin, mas bata ka kaysa sa inaasahan ko. Sabihin mo sa akin, dapat ba kitang tawaging matapang o mayabang? Panipi. Please sir. Hindi sinasadyang natagod ako sa lugar na ito, kasama ang sinabi, mangyaring pabayaan mo ako. Muttered Finch sa isang walang magawa na tono. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi niya susundan si Gerald dito. Bitawan ka, sabihin mo sa akin kung sino ka una, pati na rin kung ano ang talagang pagkatapos mo, pagkatapos ay makipag-usap kami. Gayon din, sinabi sa akin ng nakatatanda sa bantay na dumiretso ka para sa lugar na ito, kaya't isang tulala lamang ang naniniwala na hindi sinasadya, na natisod ka rito, kinutya ni Walter habang siya ay gestured para sa kanyang mga alagad na bumalik. Ako, talagang nakarating ako sa lugar na ito nang hindi sinasadya. Whimpered Finch na hindi maglakas loob na ilantad kung sino talaga siya. Pagkatapos ng lahat, kung ginawa niya, tiyak na papatayin siya ni Gerald. Sino ang nakakaalam, kung pinapanatili niya ang kanyang bibig na nakazip, maaari niyang mapalaya sa huli. Gawin mo akong ulitin ang aking sarili at ikaw ay mamamatay sa 1 minuto, pag-agaw ng lalong walang tiyaga na si Walter habang siya ay agad na nagpalabas ng napakaraming hangarin na pumatay. At 2360. Nang marinig iyon, ang isa sa mga alagad ni Walter ay agad na sumulong. Ngayon ay natakot sa kanyang isipan, si Finch na makakaisip kung gaano kalubha ang mga taong ito tungkol sa pagpatay sa kanya mismong sumigaw, wait. Dala. Matapos ang gesturing para sa kanyang alagad na huminto, pagkatapos ay tinitigan ni Walter si Finch ng diretso sa mata bago magtanong sa isang kalmado, ngunit mahigpit na tono, muli, tanong ko. Sino ka, at sino ang bumalik sa iyo? Bakit hindi ka na bumalik sa pahinga matapos ang auction ngayon? Basta alam mo, ang tagapag-ayos ng aking pamilya ng auction na ito. Dala. Galtong bilang tugon, sinulyapan ni Finch si Gerald bago magbuntong hininga. Wala siyang pagpipilian kundi upang sabihin ang katotohanan, nanginginig ang kanyang ulo, ipinaliwanag ni Finch, Ako ay mula sa pamilyang Crawford. Pumunta ako rito upang maniktik kay Gerald. Oh, ikaw ay isang Crawford. Kilala mo ba siya, Gerald? Tanong ni Walter habang lumingon siya upang tumingin sa batang lalaki.
Si Gerald mismo ay mayroon ng kanyang mga kamao na clenched habang pinaliit niya ang kanyang mga mata sa Finch habang umuusbong, ang paglilinang ng pamilya Crawford, ipinapalagay ko. Matapos makita si Finch na tumango, ang nalilito na Walter ay hindi makakatulong ngunit magtanong, Ham. Ano ang nangyayari dito? Hindi ba siya miyembro ng pamilya mo? Panipi. Maya-maya ay nanatiling tahimik, kalaunan ay lumingon si Gerald kay Walter bago ilagay ang kanyang palad laban sa kanyang kamao habang hiniling niya, bago iyon, maaari mo bang malaya ang kanyang buhay sa ngayon? Siguro panatilihin siya dito sa pansamantala. Panipi. Tiyak na may ayos iyon, sagot ni Walter, na nag-uudyok sa parehong Gerald at Finch na magbuntong hininga. Matapos lumabas ng silid, si Walter na makaramdam ng hindi mapakali ni Gerald na nilagdaan ang kanyang mga alagad na iwanan sila ngayon. Kasunod nito, si Walter ay gumawa ng isang mabagal na paglalakad sa baybayin ang kanyang tahanan sa gayon kasama si Gerald. Ito ay isang maikling katahimikan mamaya nang lumingon si Walter kay Gerald na malinaw na nagagalit bago magtanong, aking kaibigan, mayroon ka bang mga sama ng loob laban sa paglilinang ng pamilya Crawford? Panipi tuldok. Well, wala nang punto na itinatago ang lahat ng ito, nakikita mo, ang paglilinang ng pamilyang Crawford ay itinatag ng aking lolo, ungol ni Gerald, na hindi nais na panatilihing lihim ito. Si Gerald, para sa isa, ay alam na si Walter ay hindi biglang magpasya na patayin siya dahil nagmamay-ari pa rin siya ng Herculean Primordial Spirit. Ano pa, si Walter ay maaaring magtapos ng pagtulong sa kanya. Gayunpaman, dapat mangyari iyon, kung gayon ay tunay na wala siyang pagpipilian kundi makopya sa anak na babae ni Walter. Kahit na alam niya na, ang biglaang hitsura ni Finch ay naging mas putik sa isip ni Gerald kaysa sa gusto niyang aminin. Panipi tuldok. Nakikita ko. Kung gayon, hindi ba ang tao na bahagi ng iyong pamilya? Tanong nang nalilito na si Walter. Malayo rito, sagot ni Gerald na may mahabang buntong hininga bago simulang ipaliwanag ang lahat tungkol kay Daryl. Sa proseso, inamin din ni Gerald na lumapit lamang siya sa Mount Nimbus sa unang lugar upang malaman ang tungkol sa mga lihim nito dahil sa katulad nito sa mga tuntunin ng paglaho at muling paglitaw sa pagnanais ng isla. Sa buong paliwanag ni Gerald, patuloy na tumango si Walter habang dahan-daang lumalim ang kanyang pagsimangot. Upang isipin na ang binata na ito ay nagdadala ng mabibigat na responsibilidad sa mga nakaraang taon. Sa oras na tapos na si Gerald, pinadulas ni Walter ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa bago sabihin. Ngayon alam ko na ang buong kwento, nagnanais ng isla, ito ba? Naniniwala talaga ako na ang patong ng isla na nasa itaas ng North Bay Sea ay gumaganap ng katulad ng isang ito, tulad ng mayroong isang higanteng puwersa sa paligid nito, sa gayon pinapayagan itong hindi nakikita mula sa labas. Sa sinabi nito, may dahilan ako na paniwalaan na ang antas ng paglilinang ng iyong lolo ay naaayon sa minahan. Gayunpaman, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa paglilinang ng mga Crawfords bago, kaya hindi ko maiwasang matulungan ka. Panipi. Ngunit, kung hindi mo pa naririnig ang tungkol sa paglilinang ng Crawfords bago, paano sila inanyayahan sa auction? Tanong ni Gerald. Well, dahil lamang sa hindi ko narinig ang tungkol sa kanila ay hindi nangangahulugang ang parehong naaangkop sa nalalabi sa aking pamilya. Kung sakaling hindi mo alam, ang mga nasa isla ay maliit lamang na bahagi ng aking pamilya. Sa sinabi nito, normal na hindi ako nagmamalasakit sa auction. Narito lamang ako dahil sa katotohanan na sinabihan ako na ang bearer ng Herculean Primordial Spirit ay narito, paliwanag ni Walter na may ngiti habang tinitingnan niya ang malawak na karagatan. Nakikita ko, sagot ni Gerald habang tumango siya. Matapos mag-ilaw ng isang sigarilyo at ibigay ang isa kay Gerald, ilang sandali si Walter bago sabihin. Dahil ang Yearning Island ay marahil ay napapalibutan ng isang force field tulad ng Greendrake Island, hindi ito magiging madali para makarating ka doon. Paano ito? Ipapaalam ko sa mga matatanda ng aking pamilya na sabihin sa iyo ang lahat ng alam nila tungkol sa paglilinang ng Crawfords. Panipi. Pinahahalagahan ko ito. Gayunpaman, may isa pang bagay na hindi ko maintindihan, ungol ni Gerald habang hinahawakan niya ang kanyang sigarilyo. Tanong ni Walter na may bahagyang nakataas na kilay. Well, dahil ang pagnanasa sa island ay nagawang mawala sa kalooban libo-libong taon na ang nakalilipas, nangangahulugan ba ito na ang mga mula sa tribo ng Sidom ay mga magsasaka? O marahil ay gumamit sila ng iba pang pamamaraan upang mawala ang isla, ungol ni Gerald, isang nakasimangot sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, hindi ako masyadong sigurado tungkol doon, sagot ni Walter habang umiling-iling siya. Ano man ang kaso, ang aking mga magulang at kapatid na babae ay gaganapin pa rin hostage doon. Hindi ako titigil hanggang sa mailigtas ko sila. Ang ungol na si Gerald habang hinahawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao.
Panipi tuldok. Kapag nahanap mo ang isla, sabihin sa akin at haantong ako sa ilan sa mga nakatatanda ng aking pamilya upang matulungan kang mailigtas ang iyong pamilya. Paano ang tunog na iyon? Tanong ni Walter habang inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Gerald. Habang pinahahalagahan ko ang mabait na alok, nais kong i-save ang aking mga mahal sa buhay ng aking sariling lakas. Bukod dito, hindi sa palagay ko mabuti na patuloy na umasa sa iba, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Humahanga sa pagpapasya ni Gerald, tumango si Walter habang tinanong niya, nakikita ko. Kung saan, ano ang plano mong gawin sa taong nahuli natin? Panipi. Kung maaari, panatilihin siya rito para sa ngayon. Sa palagay ko siya ay isang regular na miyembro lamang ng Cultivating Crawfords. Sa sinabi nito, ang isa pang Crawford ay dapat na nagdala sa kanya rito, sagot ni Gerald matapos huminga ng malalim. Oh, kaya sinasabi mo na ang spy ay nagtatrabaho para sa ibang tao na nais na saktan ka. Deduced Walter. Matapos mapanood si Gerald na tumango sa kasunduan, lumingon si Walter habang sinabi niya, nakikita ko. Pagkatapos ay sisiguraduhin kong pilitin ang bawat huling impormasyon sa kanya, kung gayon. Gayon din, bilang isang matanda, mayroon akong payo para sa iyo, kahit na mabuti na maging mabait, ang pagiging mabait sa lahat ng oras ay maaaring mag-spell ng problema. Panipi. Ang pagbaw kay Walter, sumagot lang si Gerald, pinahahalagahan ko ang payo, si Uncle Zeman. Alam ko kung ano ang gagawin. Panipi. Magandang pakinggan. Well, huwag mag-atubiling bumalik sa iyong silid ngayon. Tulad ng ipinangako, hahayaan ko na si Finch na mabuhay ngayon. Ang pangalawa ay nakakita ako ng isang taong nagtatangkang hanapin ang taong iyon, gayunpaman, siguraduhing ipagbigay alam sa iyo kaagad, sabi ni Walter habang itinatapon niya ang kanyang puwit ng sigarilyo sa isang peste ng bato. Salamat, Uncle Zeman, sagot ni Gerald na may bago lumingon. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.